Magandang araw. Mga mahal kong tagapakinig. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kuwento kung paano noong ika-2 ng Enero, ang buong pamilya ay nahanda para sa isang out-of-town barbecue. Sinabi ng biyenan kong babae na wala ng lugar sa sasakyan. At ako, sa katahimikan, ay pumasok muli sa loop para kunin ang aking mga gamit at umalis sa kanilang landas. Ngunit nang bumalik ang lahat mula sa kanilang kainan, ang katotohanang nabunyak ay nag-iwan sa aking paralisado. Ang mabigat na kapaligiran ng abalang pagdiriwang ng bagong taon ay siksik. Sinisikip nito ang aking dibdib. Ang pintong gawa sa matigas na kahoy ay sumara ng malakas. Iniwan akong mag-isa kasama ang bundok ng mamalamig na pinggan. Ang sinulit ng pasensya, na banat sa loop ng isang buong taon, ay sa wakas ay naputol ng may isang lagitik. Kapag ang mapuso ang tao ay mas malamig pa sa hanging amihan. Ano ang gagawin ng isang sunod-sunurang babae para baliktarin ang malupit na larong ito? Sa loob ng 5 taon, ako ang naging manugang sa isang pamilyang hindi akin at palagi kong inaalala ang isang salita, pasensya. May isang lumang kasabihan na, ang nagpaparaya, hindi laging talo. Naniwala ako na ang aking mga sakripisyo at pagpapakumbaba ay magdudulot sa akin ng isang tahimik na pamilya, ang buong pagmamahal ng aking asawa, at ang respeto ng aking biyenan. Ngunit noong umagang ng ika-2 ng Enero ng taong ito, ang katotohanang humarap sa akin ay mas malamig at mas walang awa kaysa sa panahon ng Enero sa aking luxury condo unit, kung saan ang buong pamilya ang aking asawa, ay nanirahan sa loop ang nakaraang taon. Ingay at pagmamadali ang nagahari mula pa sa unang oras ng umaga. Napakaganda ngang araw at naisip ngang aking biyenan na pumunta kaming lahat sa Tagaytay para mag-ihaw-ihaw at magbago ngang pagkatapos ngang ilang araw ngang bagong taon na puro hamon, lechon, at keso de bola. Mula alas 5 ng umaga, kinailangan kong bumangon at maging abala sa kusina. Nagmarinate akong baboy. Naghugas ang magulay. Nagbalat ng bawat sibuyas at bawang. Inihanda ko ang cooler na may yelo, para palamigin ang mainumin para sa buong pamilya. Lahat ng ginawa ko ay walang kapintasan. Maingat. Walang masasabi. Ang aking magakamay ay mabilis na humiwangang maninipis na hiwang liempo, maingat na binabat sa toyo't kalamansi, na eksaktong naayon sa masalang panlasa ang aking biyenan at ng pamilyang nakababatang kapatid ng aking asawa. Mga bandang alas 6:30. Nagsimulang magtipon ang buong pamilya sa sala. Ang aking biyenan, si Aling Dolor, ay nakasuot ng isang matingkat na pulang blusa na modernong estilo. Sa kanyang lig ay kumikinang ang isang kwintas na perlas. Regalo ko iyon sa kanya. Binili mula sa sarili kong pera, noong nakaraang kaarawan niya. Ang nakababatang kapatid ng aking asawa, si Paolo, at ang kanyang batang asawa na si Katrina, ay nakasuot ng mga damit na uso. Sa kamay ni Katrina, hawak niya ang isang branded na bag na mismong si Paolo ang nagregalo sa kanya nang isilang ang kanilang anak. Ang aking asawa, si Rico, ay naglagay ng gel sa buhok, nagpabango ng mamahaling kolone, at nakasuot ng branded na sportswear. Naroon sila, nagtatawanan at nag-uusap ng malakas. Pinag-uusapan kung saan sila kukuha nga, magagandang litrato at kung paano nila ihawin ang karne. Walang sinuman ang sumulyap man lang sa kusina. Kung saan ako, basang-basa ang pawis, ay walang tigil na nagtatrabaho. Walang nagtanong kung tapos na ba ako sa mapaghahanda o kung kailangan ko ang tulong. Binuhat ko ang mabigat na cooler, inilagay sa tabing ang pinto. Mabilis na pinunasan ang mga butil ng pawis sa aking nuat. Bahagyang ngumiti. Sinabi sa aking biyenan, Mama, handa na po ang lahat. Hintayin niyo lang po akong 5 minuto. Magpapalit lang po akong damit at puwede na tayong umalis. Si Aling Dolor, na humahanga sa sarili sa salamin, nang marinig ang aking mga salita, ay biglang lumingon. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Tumingin siya sa bintana sa sasakyang nakaparada sa parking lot ng kondo. Pagkatapos ay kay Paolo at sa asawa nito. At sa huli, ang kanyang malamig na tingin ay dumapo sa akin. Maliit lang ang sasakyan ni Paolo. 4 na matatanda at napakaraming gamit, siksikan na tayo. Elara, mas mabuti pang maiwan ka na lang sa bahay ngayon. Bantayan mo ang unit. 2 ng Enero. Ayusin mo ang bahay.
hugasan ang maplato, labhan ang lahat ng bedsheet at tuwalya. Mahirap pagsiksikan. Baka mahilo ka lang. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang cooler na may pagkain kaluluto ko lang ay nasa aking panan. Isang tahimik na saksi sa kawalang saysayng aking mga pagsisikap sa umaga. Tumingala ako kay Rico, ang lalaking kasama ko sa isang kama. Umaasang may sasabihin siya para ipagtanggol ako. Tutal. Kahapon. Habang inaayos namin ang lahat, si Rico mismo ang nagsabing kasya kaming 5 sa iisang sasakyan. At halata namang lahat ng paghahandang iyon ay ginawa para makasama ako. Ngunit umiwas ang tingin si Rico, yumuko para ayusin ang isang tupi sa kanyang pantalon at habang nag-i-stack ang dila, sumagot sa kanyang ina sa isang walang bahalang tono. Tama si Mama, Elara. Dito ka na lang sa bahay. Mas komportable sa biyahe kapag hindi siksikan. Baka mahilo ka lang, mapagod. Pero maayos mo naman ang unit at makakapagpahinga kapag katapos. Pag-uwi namin mamayang gabi, ibibili kita ng pizza. Ang masalita ni Rico ay malumanay, walang bahit ng hiya. Si Paolo at ang kanyang asawa, na nasa tabi, ay nagtakip pang bibig para itago ang kanilang mahagikgik. Hinaplos ni Katrina ang kanyang bag at idinagdag sa isang matinis at matalas na boses. Ate Elara. Pag nag-ayos ka, huwag mong kalimutang linisin ang glass cabinet sa sala. Nadumihan ng anak namin kahapon ngang kamay niya. Dito sa bahay, presko. Huwag kang makmadali. Gawin mo lahat ng dahan-dahan. Ako ay nanatiling paralisado doon. Wala silang pakialam sa aking nararamdaman. Itinuring nila ako na parang isang libreng katulong, isang alalay na pagkatapos gawin ang trabaho ngang paghahanda ay isinasantabi para sila ay malayang mag-enjoy sa buhay. Sa nakalipas na 5 taon, ang maganitong mapanghamak at mapangaping eksena ay naging pangkaraniwan na. Minsan, kailangan kong ipagkait sa sarili ko ang masarap na pagkain para iwan sa aking asawa at sa kanyang kapatid. Minsan, kailangan kong ibigay ang buong sweldo ko sa aking biyenan para siya ang mamahala sa mga malalaking gastusin ng pamilya. Minsan, kailangan kong itago ang katotohanan. Itong luxury chondo ay personal kong pag-ari para iligtas ang muha ng pamilya ng aking asawa. Sa harap ng kamag-anak nila mula sa Batangas. Ngunit ngayon, sa simulang bagong taon, ang kahihiyang ito ay umabot na sa hangganan ng aking pasensya. Kakaiba. Hindi ako umiyak. Ang aking mga mata ay tuyo. Hindi ako sumigaw. Hindi nakipagtalo. Hindi nagsalitang kahit isang salitang panunumbat. Ang aking puso, nasa paglipas ng mga taon ay kinain ng kanilang panlalamig at kawalang interes. Sa sandaling iyon ay tuluyan ng nanlamig. Isang patak ang nagpaapaw sa baso. Bumaksak ng walang malaking ingay. Ngunit sapat na para wasakin ang lahat ng ilusyon ng isang mainit na pamilya. Tumango ako. Ang aking boses ay napakatahimik na kahit ako ay nagulat. Sige. Mag-enjoy kayo. Ang aking biyenan ay tila nasiyahan sa aking pagsunod. Kinuha niya ang kanyang bag ng may pagmamalaki at lumabas ng pinto. Dinala ni Rico ang cooler na may pagkain. Sumunod si Paolo at ang kanyang asawa. Ang mabigat na pinto ay sumara ng malakas. Ang kanilang magtawa at usapan ay unti-unting nawala sa pasilyo. Sa malaking unit, naiwan akong mag-isa. Sa gitna ang bundok ang maruruming pinggan mula sa almusal, at ang amoy ang mantika na lumulutang sa hangin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at tumingin sa maluwag na grounds ng condominium. Ang sasakyan ni Paolo ay dahan-dahang umandar. Humalo sa hindi gaanong siksik na trapikong ika-2 Enero. Umalis na sila. Iniwan nila ako sa sarili kong bahay. Tinatrato akong parang isang estranghero. Isang katulong. Hindi nila pinahihinalaan na sa sandaling umandar ang kanilang sasakyan. Nagpasya akong wakasan gamit ang sarili kong makamay, ang mamiserable na araw ng pagtitiis. Bigla akong lumingon at pumunta sa kusina. Hindi ako nahugas ang kahit isang plato. Itinapon ko ang mga guwantes na goma diretso sa basurahan. Ang mga planong ang pahihiganti na lihim kong inalagaan. Ang mga ebidensyang maingat kong tinipon sa nakalipas na 3 taon. Dumating na ang oras upang ilabas ang mga ito sa liwanag. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang isang malakas na agos ng puwersa na pumupuno sa aking dibdib.
Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang mga iskandalo o malalakas na akusasyon. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang alisin sa kanila ang lahat ng bagay na sa kanilang mga ilusyon ay itinuturing nilang kanila. Ilagay sila sa lugar na nararapat sa kanila. At umalis ng may taas no. Dumiretso ako sa silid at binuksan ang aparador. Ngayon, hindi na ako ang asawang walang sariling kalooban at ang sunod-sunurang manugang. Ngayon, babalik ako sa aking sarili. Si Elara Santos, ang kaisa-isang anak ni Juan Santos. Hinubat ko ang luma kong pambahay, na amoy pagkain. Pinili ko ang isang eleganteng itim na bestida at ipinatong ang isang kulay abo na blazer. Ito ay mamamahaling damit na binili ko bago ang kasal, ngunit pinilit ako ngang aking biyenan na itago sa ilalim ngang aparador. Tinatawag itong mga kapritsong taga Maynila at isang pag-aaksaya. Umupo ako sa harap ng salamin. Maingat na naglagay ng lipstick na kulay sresa. Sinuklay ko ang aking mahabang itim na buhok. Inayaan nitong kinakalugay sa aking likod. Sa pagtingin sa aking refleksyon sa salaming, nakita ko ang isang babaeng gipino, kaumado, at desidido. Ang mabakas ang pagpapakumbaba at kahihiyan ay tuluyan ng nawala. Kinuha ko ang aking leather na bag. Inilagay sa loob ang cellphone at isang set ng susi ng kotse. Ang aking personal na kotse. Isang regalo mula sa aking ama noong natapos ako sa kolehiyo. Ito ay laging masunuring nakaparada sa underground garage. Hindi alam ang pamilya ang aking asawa na ang kotse ay nakapangalan sa akin. Palagi kong sinasabi na hiniram ko lang ito sa isang kaibigan para hindi ito pag-interesan ng aking biyenan, na gustong magyabang sa makamag-anak sa Batangas. Paglabas ko sa pasilyo, nakasalubong kaming aking kapitbahay, si Aling Emmy, na magtatapon ng basura. Matagal nang nakatira si Aling Emmy sa gusaling iyon, siya ay isang prangkang babae. Ngunit napakausyosera sa buhay ngang iba. Karaniwan, kapag nakikita niya akong hukot sa bigat na mabayong mula sa palengke o naglilinis ng sahig sa hallway, umiiling siya ng may awa. Ngayon, nang makita niya akong nakabihis ang elegante at may kapansin-pansing makeup, nanlaki ang kanyang mamata sa pagkagulat. Elenita! Ikaw ba yan? Saan ka pupunta na bihis ka ngayong holiday ngang bagong taon? Umalis ang buong pamilya mo para mag-barbecue at iniwan kang mag-isa. Kakakita ko lang kay Aling Dolor kasama si Paulo at ang asawa niya. Ang sasaya nilang lahat bumaba. Pinanatili ko ang isang magalang na ekspresyon at ngumiti ng mahinhin sa matanda. Opo, Aling Emmy, may biglang lumabas na importanteng lakat. Kailangan ko pong umalis. Happy New Year po. Naway maging malusog at mapayapa po kayo. Pagkasabi nito, magalang akong nakpaalam sa kapitbahay at naktungo sa elevator. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Mula ngayon, hindi na ako mamumuhay na nakadepende sa tingin o tsismis ng iba. Pagbaba ko sa garahe, umupo ako sa manibela. Ang pamilyar na amoy ng leather interior ay bumalot sa akin. Nagbibigay pakiramdam seguridad at kontrol. Pinaandar ko ang makina at ang kotse ay dahan-dahang lumabas sa mga pintong garahe. Pumasok sa daloy ng mga kalsada na hindi pa gaanong mataw dahil holiday. Ang panahon sa Metro Manila ay presko. Ngunit sa kahaba ng makakalsada, ang makailaw ang Pasko sa makapuno ay naknininging pa rin. Binabaan ko ng bahagya ang bintana para pumasok ang sariwang hangin ng Enero. Ang aking isipan ay napakalinaw. Ang aking destinasyon ay isang naglalakihang gusaling ng opisina sa sentro ng lungsod. Sa basement ng gusaling ito matatagpuan ang isang sistema ng mga pribado at ligtas na safety deposit box na may international standard. Ang sistema Seguridad dito ay napakahigpit na may ganap na pagiging kompidensyal, datos, mga kliyente. 3 taon na ang nakalipas. Matapos kong aksidenteng matuklasan ang aking biyenan na naghahalungkat sa aking drawer para sa aking mga gintong alahas pangkasal, naging alerto ako. Naunawaan ko na ang mataong kasama ko sa isang bubong ay may walang hanggang kasakiman. Palagi silang nahahanap ng pagkakataon para kumuhang isang bagay, para lokohin kahit ang mga pinakamalapit sa kanila. Kinabukasan, pumunta ako dito at pumasok sa isang kontrata para sa pag-upang ng isang medium-sized na safety deposit box sa loob ng 10 taon.
Ang kahon na ito ay naging aking huling kuta. Pinoprotektahan ang kung ano ang sa akin. Matapos iparada ang kotse, bumaba ako sa elevator patungo sa security area. Isang security guard na nakasuot ng itim na suit ang magalang na bumati sa akin. Ipinakita ko ang aking ID at isang espesyal na client card. Matapos dumaan sa 3 antas ng access control, sa pamamagitan ng fingerprint at retina scan, dinala ako sa isang pribadong silid na napakatahimik na maririnig mo ang sarili mong pahinga. Iniwan akong mag-isa ng empleyado sa silid kasama ang kahon numero 89. Inilagay ko ang 8 digit na kode. Ang petsang kapanganakan aking ama. May narinig na tuyong pag-click at ang mabigat na pinto ang solidong bakal na kahon ay bumukas. Sa loob ay naroon ang lahat ng pinakamahalaga sa aking buhay. Mga bagay na hindi man lang maisip ng pamilya ng aking asawa ang pagkakaroon nito. Maingat kong inalis mula sa kahon, ang isang brown na leather folder na may mga dokumento. Inilagay ito sa mesa. Dahan-dahan kong kinalas ang tali. Ang mapapel na maingat na nakatupi ay lumitaw sa aking harapan. Ang una ay ang aming marriage certificate, akin at ni Rico. Ang papel na salop ng 5 mahabang taon ay ikinadena ako sa isang impyerno sa lupa. Sunod, ang titulo ang pag-ari na nakapangalan kay Elara Santos, na nagpapatunay sa aking legal na karapatan sa pag-ari ng 3-bedroom condo unit sa isang luxury condominium, na walang kahihiyang inokupa ang pamilya ang aking asawa. Kumbinsido sila na ito ay isang inupahang bahay at buwan-buwan ay hinihingan ako ang pera na di umano'y para sa renta. Ngunit sa katotohanan, ang perang iyon ay ibinubulsa ang aking biyenan. Pagkatapos ay kinuha ko ang matumpok ngang bank statement na dati kong inimprenta at pinanotaryo sa iba't ibang bangko. Ito ang kasaysayan ng aking mga daloy ng pananalapi. Ang mga halagang naipon ko mula sa aking suweldo at mga bonus. Ang mga pondo na ininvest ko nang may kita bago pa man ako ikasal. Sa wakas, kinuha ko ang isang sobrang naninilaw na sa paglipas ng panahon. Sa loob nito ay ang huling habilin at testamento ng aking ama, na pinanotaryo. Ang aking ama, isang taong inilaan ang buong buhay niya, sa negosyo ang mamahaling muebles na yari sa kahoy, ay ipinamana sa akin ang lahat ng kanyang yaman. Ito ang tsondo kung saan ako nakatira. Isang malaking deposito sa bangko, at ang pinakamahalaga, isang commercial space, sa isang mataong kalye sa sentro. Palaging akong tinutukso ng pamilya ni Rico na ako ay isang probinsyana. Na maagang namatay ang aking mga magulang kaya ako, isang kaawa-awang babae, ay kumapit sa aking asawa. Kung makikita nila ang testamentong ito, tiyak na mababaliw sila sa kasakiman. Mula sa ilalim ng folder, kinuha ko ang aking pinakamatinding sandata. Isang maliit na silver na USB flash drive. Dito nakaimbak ang ma-audio recording na lihim kong ginawa sa loob ng mahabang panahon, ang mga insulto at pang-aapi ng aking biyenan, ang nga usapan ni Rico at Paolo tungkol sa mga plano na ilipat ang aking mga ari-arian. Lahat ay malinaw na na-record. Maingat kong sinuri ang bawat dokumento at pagkatapos ay inilagay ang lahat sa aking bag. Isinara ko ang safety deposit box at kinumpirma ngang electronic lock na ito ay mahigpit na nakasara. Huminga ako ng maluwag, umalis ako sa security room. Ngayon, handa na ang lahat. Ang mahindi matututulang ebidensyang ito ay sapat na upang wasakin ang lahat ng intriga at pagkukunwari ng kanilang pamilya. Sumakay ako sa kotse. Binuksan ang cellphone at hinanap ang kontak na nakasave bilang abogado. Ito si Ate Miguel Reyes, isang kilalang abogado sa lungsod. Isa sa mga pinakamahusay na espesyalista sa mga kaso ng annulment at pahahati ng ari-arian. Nakipag-appointment ako sa kanya bago ang bagong taon. Ipinaliwanag ang matinding pangangailangan ng aking sitwasyon. Bilang isang dedikadong profesional at naunawaan ang kabigatan, pumayag siyang makaroon ng isang maikling emergency meeting sa akin sa kanyang opisina, kahit na holiday. Pinindot ko ang call button. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Ang aking tingin ay matatak na nakatuon sa daan sa unahan. Magandang umaga, Ate Reyes. Dala ko na po ang lahat ng dokumento. Maari na po tayong magsimula. Dumating na ang oras para linisin ang basura sa aking buhay. Tinapakan ko ang akselerator at mabilis na umarangkada ang kotse sa aspalto.
Iniiwan ang mataon ng kabataan na nakalibing sa kadiliman. Ang maningning na araw sa huling bahagi ang umaga ang ika-2 Enero ay pumasok sa windshield, nagbibigay liwanag sa aking muka. Ang laban para bawiin ang aking buhay mula sa mga kamay ng mga malulupit at sakim na tao ay opisyal nang nagsimula. Pagkatapos umalis sa security center, nagmaneho ako sa isang kalye na may lilim ngang malumang puno nga akasya patungo sa opisina ni Ate Miguel Reyes. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa isang tahimik na kalye. Ang harapan ng gusali ay may klasikong estilo, elegante at simple. Maingat akong nagparada, kinuha ang bag, kung saan ngayon nakatago ang buong buhay at yaman ko, at pumasok. Ang sekretarya sa reception ay ngumiti ng mainit. Bumati sa akin ng may magalang na padyuko, at sinamahan ako diretso sa opisinang punong abogado sa ikalawang palapak. Si Ate Miguel Reyes ay nasa mga 50 anyos. Nakasuot siya ang isang kulay abong suit na walang kapintasan ang pagkakatahi at ang kanyang salamin na may gintong frame ay nagpapatingkat sa kanyang matalino at kalmadong aura. Sabi nila, ang unang impresyon ang siyang nagtatagal. Sa pagtingin sa kanyang kumpiyansang tindi, lubos kong ipinagkatiwala sa kanya ang pinakamahalagang usapin ng aking buhay. Nang makita ako, tumayo si Ate Miguel Reyes at magalang na kinamayan ako. Magandang umaga. Ginang Elara. Maupo ka. Gusto mo ba ng kape o tubig? Tumango ako bilang tugon. Umupo ako sa silyang nasa harapan niya. Salamat po. Isang kape lang po ay sapat na. Dumiretso na po tayo sa punto. Ang oras ko po ngayon ay mahalaga. Si Ate Miguel Reyes. Sa isang kilos, ay hiniling sa sekretarya na magdala ng kape at isara ng maayos ang pinto. Ang opisina ay agad na naging tahimik. Ganap na hiwalay sa ingay ng kalye. Pinuksan ko ang aking bag. Maingat na inilabas ang brown na folder at inilagay sa ibabaw ng glass table. Sinimulan kong ilabas ang mga dokumento isa-isa. Inilalagay sa makakahiwalay na tumpok. Ito po ang aming marriage certificate. Akin at ni Rico. Ito ang titulo ng luxury condo unit na nakarehistro lamang sa aking panggalan. At ito naman ang huling habilin at testamento na may selyo ng notaryo, na isinulat ng aking ama, si Juan Santos. Bago siya pumanaw, ipinamana niya sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang tsondo na ito at isang commercial space sa isang sentral na kalye. At sa huli, ito ang lahat ng mga statement ng aking mga savings account at mga investment na ginawa. Nung hindi pa ako kasal, maingat na naksuot si Ate Miguel Reyes ng puting guwantes na tela at nagsimulang suriin ng mabuti ang bawat dokumento. Bahagyang kumunot ang kanyang makilay. Ngunit nang makarating siya sa testamento, tumango siya ng may pag-apruba. Pinupuri ang pagiging mapahanda ng aking yumaong ama na nag-alala para protektahan ang kanyang anak. Matapos suriin ang mga dokumento, tumingala siya sa akin. Ang iyong malegal na dokumento ay nasa perpektong kaayusan. Lahat ng mga ari-ariang ito ay iyong personal na pag-ari. Nakuha bago ang kasal o natanggap bilang mana sa iyong pangalan. Ayon sa batas, ang pamilya ng iyong asawa ay walang anumang karapatan sa mga ari-ariang ito. Hindi sila makakakuha ng kahit isang blok mula sa iyong bahay. Ngumiti ako ng mapait. Kung sila ay disenteng tao at namuhay bilang tao, hindi ko na sana kailangang gawin ang hakbang na ito. Huminga ako ng malalim. Kinuha mula sa aking bag ang maliit na silver na USB drive at inilagay ito sa mesa. Itinulak ito patungo sa abogado. Ang mga dokumento ng ari-arian ay kalahati lamang ng kwento. Ate Reyes, paki-insert po itong USB sa computer at pakinggan ang recording. Ito po ang nakuha kong i-record sa sarili kong bahay sa mga nakaraang panahon. Sinunot ng abogado ang aking hiling. Isinaksak niya ang USB sa laptop at binuksan ang nag-iisang audio file. Matapos ang ilang segundo ang ingay, narinig ang matinis at sarkastikong boses ni Aling Dolor, ang aking biyenan, na na-record ng may kahangahangang kalinawan. Rico, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Yang si Elara, kahit mukhang santa-santita, may pra ang pamilya niyan. Inimbestigahan ko itong tsondo. Ang market price ngayon ay halos 40 milyong piso,
Kailangan mo siyang kumbinsihin. Sabihin mo sa kanya na ilagay sa pangalan ninyong dalawa para sa shared responsibility. At yung sahot niya, pilitin mo siyang ibigay sa akin, ako na ang bahalang mag-manage. Hindi pwedeng ipagkatiwala ang pera sa babae. Masisira lang. Sumunod, narinig ang kalmadong boses ni Rico, ang aking asawa, kung saan ramdam ang isang nakakakilabot na pakalkula. Ma, huwag kang mag-alala, napag-isipan ko na ang lahat. Yung Chondo, kukumbinsihin ko siyang ilagay sa pangalan natin ng paunti-unti, at yung manay po natin. Sa dahilan ng isang negosyo, dahan-dahan kong ilalabas. Ililipat ko muna pansamantala kina Paolo at Katrina, para sila ang mag-invest sa negosyo, para kumita. Hindi pwedeng ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Ang prasa kamay natin. Iyon ang sigurado. Si Elara, walang alam yan sa finance. Hindi niya malalaman. Ang recording ay nagtapos sa mga nasisiyahang tawa ng mag-ina. Tinanggal ni Ati. Miguel Reyes ang tunog. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tinanggal niya ang kanyang salamin. Pinunasan ito ang isang tela. At tumingin ng diretso sa aking mamata. Ginang Elara, daan-daang kaso ng annulment ang nahawakan ko, ngunit ang isang ganito kagarapal at organisadong pandarayan na may layuning ilipat ang mga ari-arian ay, sa katunayan, isang napakabigat na kaso. Ang audio recording na ito ay isang hindi matututulang ebidensya na ang iyong asawa ay kumilos ng may pandaraya, malubang lumabag sa kanyang nga obligasyong pangkasal na may intensyong nakawin ang inyong common properties, at nagpapakita ng psychological incapacity. Dagdag pa rito, ang patuloy na presyor mula sa kanyang pamilya, at ang financial control ay isang anyo ng psychological violence. Sa lahatan ito, tiyak na mananalo ka sa proseso, makukuha mo ang mas malaking bahagi ng conjugal properties, at mapapanatili mo ng buo ang iyong personal na pag-ari. Umayos ako ang upo. Ang makamay ko ay nakapatong sa aking matuhot. Sa aking kaluluwa ngayon ay nagahari ang katahimikan ng isang lawas sa taglagas. Walang galit, walang sakit, tanging isang bakal na determinasyon. Ati, Reyes, gusto ko pong ihanda ninyo ang petition for annulment ngayon din. Bukod pa rito, hinihiling ko pong mahanda kayo ang isang petisyon sa korte para sa isang temporary protection order at pag-freeze ang lahat ng conjugal assets na nakarehistro sa pangalan ni Rico o kung saan siya may excess. Ayaw kong makakuha pa sila ng kahit isang piso na pinahirapan ang aking pawis at dugo. Tungkol naman sa Chondo, may sarili akong paraan para paalisin sila ron ng legal. Tumango ang abogado ng may pag-apruba at agad na kumuhang panulat at papel para i-sketch ang plano ng susunod na legal na hakbang. Halos 2 oras kaming nag-verify ang lahat ng detalye at inasahan ang lahat ng posibleng hindi makatwirang reaksyon ng kanyang pamilya kapag lumabas ang katotohanan. Pagkatapos pirmahan ang special power of attorney para sa abogado, tumayo ako para magpaalam. Ang proseso ni annulment ay maring tumagal, sabi niya. Ngunit ang maunang hakbang na gagawin natin ang petisyon, ang TPO, ang pag-freeze ang assets ay magsisiguro na protektado ka at ang iyong ari-arian mula ngayon. Ang sikat ng araw sa hapon ay suminak sa bintana, nagbibigay liwanag sa laylayan ng aking blazer. Mula sa sandaling iyon, ang marriage certificate ay hindi na ang maposas na gumagapos sa akin. Ito ay magiging hatol para sa walang hanggang kasakiman ng mga taong iyon. Paglabas sa opisina nege abogado, naramdaman kong kumalam ang aking tiyan. Tutal, hindi pa ako nag-aalmusal, na direktang nag-aasikaso sa mga paghahanda. Ngunit ngayon, wala akong isip para sa pagkain. Huminto ako sa isang tahimik na coffee shop. Alam kong sarado ang lahat ng bangko. Ang plano ko ay hindi nangangailangan ng personal na pagbisita. Inilabas ko ang aking laptop at nag-login sa online banking. Sa loob ng maraming taon, maingat kong pinamahalaan ang aming pananalapi at mayroon akong lahat ng access. Una, sinuri ko ang statement ng aming joint savings account at doon. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. 4 na buwan na ang nakalipas, isang malaking halaga, eksaktong 2.5 milyong piso, ang inilipat. Ang pangalan ng benepisyaryo, Katrina. Nagtiimbagang ako. Oras na para kumilos. Walang pag-alinlangan.
Tumawag ako sa priority hotline para sa mga premium client. Isang serbisyong available 24/7 para sa mga emergency. Magandang araw. Sabi ko nang may matatak na boses nang sagutin ako. Ako po si Elara Santos. Kailangan kong i-report ang isang kahina-hinalang aktibidad at i-block agad ang lahat ang card at online access na naunay sa aking asawa, si Rico, sa aming joint account. May matibay akong dahilan para maniwala na naglilipat siyang pondo ng walang pahintulot ko. Ang operator, pagkatapos ngang isang mahigpit na pag-verify ngang aking pagkakakilanlan, ay kumilos ng mabilis. Sa loop ng ilang minuto, natanggap ko ang mga notification sa aking cellphone. Ang mga card ni Rico ay nakansela na at ang kanyang access sa online banking ay binawi. Ang ilok ng gatas na nagpapakain sa katamaran at kasakiman ng kanyang pamilya ay opisyal ng pinutol. Hindi ko maililipat ang mga pondo sa isang bagong account hanggang sa susunod na araw ng trabaho. Ngunit ang pader ay naitayo na. Pagdaan ko sa umikot na salaming pintong isang bangko sa isang mall, narinig ko ang isang matinis at pamilyar na boses ng babae mula sa ATM area. Ano ba ang problema ng makinang ito? Sabi ni Rico, papasok ang pera sa account pagkatapos ng tanghalian. Bakit sinusubukan kong mag-withdraw at laging sinasabing hindi makumpleto ang transaksyon? Kainis. Huminto ako. 10 metro mula sa akin. Sa tabi ng ATM. Ay naroon sina Paolo at Katrina na iritado. Si Katrina, na nakasuot ng isang makulay at matingkat na bestida na may parehong branded na bag na binili ko para sa kanya sa balikat, ay may hawak na bangkart at galit na itinatapik ito sa screen. Si Paolo ay nasa tabi niya, naninigarilyo. Amoy serbesa. Tila. Papawi mula sa barbecue. Huminto sila dito para mag-withdraw ng pera para pambayad sa bill at para sa ilang pamimili. Hindi nila pinahihinalaan na ang joint account ay na-freeze ko na kalahating oras na ang nakalipas. Lahat ng transaksyon sa pag-withdraw ng pera ay kategorikal na tinanggihan. Si Katrina, sa galit, ay lumingon at naktama ang aming mga mata. Ang kanyang ekspresyon nege pagkadismaya ay agad na napalitan nege isang pekeng at nakasanayang ngiti. Hinila niya ang kanyang asawa sa manggas, itinuro ako, at tumakbo sa aking direksyon. Oh, Ate Elara, tapos ka na bang maglinis? At saan ka pupunta na bihis ka? Ate Elara, hindi ka mapakali sa bahay. Hindi ka makapagpahinga. Kami, magpapatuloy pa sa ng party. Gusto naming mag-withdraw ng para pambayad at bumili pa ang ilang bagay para sa mga selebrasyon, pero yung card na binigay ni Rico ayaw gumana. Ewan ko kung bakit, Ate Elara. Total andito ka na. I-transfer mo naman kami nga 30,000 pesos sa account at mamayang gabi, pag-uwi namin, ibabalik lahat ni Rico sa'yo. Tuloy-tuloy siyang magsalita. Walang pag-alinlangan. Na para bang ang pera ko ay kanya rin. Lumapit din si Paolo. Dumura at sinuportahan ang kanyang asawa. Ate Elara, sagipin mo naman kami. Holiday bagong taon ngayon. Magandang araw. Gusto ni Katrina bumiling gintong kuwintas para pampaswerte. Sabi ni Mama, pamilya tayo. Para ano pat magbibilangan ng pra? Nakakasira lang nege relasyon. Nakapamewang ako, malamig na tinitiknan ang kanilang nga walang hiyang mukha. Ang amoy ng barbecue, na nakakapit sa kanilang damit, ay nagpadual sa akin. Ang sunod-sunuran at mabait na manugang sa loob ko ay tiyak ng patay. Kinurba ko ang aking malabi sa isang ngising ng pagamak. Pamilya, kamo, hindi ko matandaan. Parang kaninang umaga lang, sinabi ngang nanay niyo at ninyo na siksikan sa kotse at iniwan niyo akong naglilinis at nahuhugas ng pinggan. At ngayon, na kailangan niyong pera para sa shopping, naalala niyo itong manugang, pues, para malaman ninyo, ang pera ko ay hindi tumutubo sa puno para kunin niyo lang kapag gusto niyo. Simula ngayon, huwag na huwag kayong giaza na makakatangga piniga kaichi zangi singchimu mula sa aking. May mega kamayat pa kayo magtrabaho kayo. Pagikasabi nito. Hindi na ako tuminging paeni gaichi zangi segundo. Ang kanilang mga mukhang nakanganga sa pagkamangha. Desidido akong tumalikot at may matatag at taas noong mga hakbang na nagtungo sa aking kotse.
Sa likod ko ay narinig ang magalit na sigaw ni na Paolo at Katrina, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang malaking palabas ay nagsisimula pa lamang. Kailangan kong mag-ipon ngang lakas para harapin ang bagyong naghihintay sa akin. Pag-alis sa bangko, pumasok ako sa pangunahing abenida. Ang kalangitan ng ika-2 ng Enero ay malinaw. Isang bahagyang simoy ng hangin ang nagdala ng kasariwaan ng mga unang araw ng taon. Sa paglaya mula sa pasaning pinansyal, naramdaman ko ang isang ginhawa sa aking dibdib. Wala nang mabuntong hininga ng pagkabalisa sa katapusan ng bawat buwan. Wala nang pagtitipid sa sarili para mabigyan ang pamilya nga, aking asawa ngang mararangyang hapunan. Binuksan ko ang pintong kotse, umupo sa manibela, huminga ng malalim, at pinaandar ang makina. Ang aking susunod na destinasyon ay ang pinakaprestihiyosong ahensyang real estate sa lungsod, na matatagpuan sa Bonifacio Global City. Ang 3-bedroom condo unit kung saan ako nakatira ay ang dote na naipon ng aking ama sa buong buhay niya at binili para sa akin bago siya pumanaw. Ang lugar na ito, noong unang panahon, ay punong aking mga pag-asa para sa isang tahimik at payapang pugat ng pamilya. Subalit, mula nang ikasal ako kay Rico, ang kanyang ina, sa dahilan ng pagkabagot sa probinsya, ay dinala rin sa Maynila ang pamilya ni Paolo. Walang kahihiyan nilang inokupa ang pinakamagagandang silid. Ginamit ang aking mga mamahaling gamit. Ginawang isang maingay na palengke ang aking personal na espasyo. Hindi nila alam na ang tsondo ay nakapangalan sa akin at kumbinsido silang ito ay inuupahan. Patuloy na pinapagalitan ako. Ngayon, nagpasya akong alisin ang lahat ng iyon. Ang isang bahay na dinungisan ng kasakiman at kawalang utang na loob ay hindi karapat-dapat na pagsisihan. Nagparada ako sa tabi ng opisina ng real estate. Ang direktor, isang binatang nagngangalang Anton, na minsan nang tumulong sa isang kaibigan ko sa pagbiling lupa, ay agad na tumakbo para buksan ang pinto para sa akin. Sa kabila nga mga araw nga holiday, ang mga tunay na negosyante ay hindi kailanman tumatanggi sa mga kliyente. Pumasok ako. Umupo sa isang komportableng sofa, at dumiretso sa punto. Magandang hapon, Anton. Mayroon akong isang luxury condo sa isang residential tower sa Begeche, na kailangan kong ibenta ng agaran. Ang madokumento ay maayos, ako ang may-ari. Walang anumang utang o kaso. Gusto ko itong maibenta ng mabilis ngayong buwan. Tingnan mo kung may mga kliyente kang cash buyer. Si Anton ay nakmadaling mahanda ng mainit na tsaa at nagsilbi sa akin ng isang tasa. Sa kanyang mga mata ay nababasa ang isang malinaw na kagalakan. Ang machondo sa Begeche ay laging in demand. Matatagpuan sa isang prestihiyosong lugar at pangarap ng maraming batang pamilya. Ginang Elara, huwag po kayong mag-alala. Marami po akong interesadong kliyente para sa lugar na yan. Dala niyo po ba ang madokumento? Patingin po para ma-assess ko at may handa agad ang anunsyo na may mga litrato. Binuksan ko ang aking bag. Kinuha ang titulo nga ari-arian. At inilagay sa mesa. Maingat na tiningnan ni Anton ang mapahina. Itinala ang sukat, palapag, at oryentasyon ng mabintana. Malinaw kong inilahat ang aking mga kondisyon. Ibebenta ko ito kasama ang lahat ng built-in na muebles at appliances. Ang bibili ay kailangan lang magdala ng magamaleta. Nag-alok ako ang presyo na bahagyang mas mababa sa market price para mapabilis ang transaksyon. Tumango si Anton. Agad na gumawa ng isang brokerage agreement. At sumang-ayon na sa susunod na umaga ay magpapadala siya ng isang photographer para kunan ng litrato para sa anunsyo. Pagkapirma ko pa lang sa kontrata, tumunok ang cellphone sa aking bag. Sa screen ay lumitaw ang pangalan ni Victor, ang administrator ng aming condominium. Si Victor ay isang metikulosong tao, responsable, at kilala ang lahat ng mga residente. Humingi ako ang paumanhin kay Anton at lumayo sa isang sulok para sagutin. Ang boses ni Victor sa telepono ay balisa. Elara, si Victor to. Wala ka sa unit mo. Dito sa lobby ang asawa mo, si Rico, kasama ang nanay niya at 5 o 6 pang kamag-anak mula probinsya na may dalang maraming gamit. Hinihiling nila na buksan ng security ang pinto niyo. Sabi ni Rico,
Umalis ka raw na dala ang susi at hinihiling na buksan ng admin ang unit gamit ang spare key para makapasok at makapagpahinga ang mga kamag-anak. Pakikumpirma naman ang impormasyon para alam ng security kung anong gagawin. Ngumiti ako ng may pang-iinis. Ang kanilang kapalan ay walang hangganan. Una, isinama nila ako sa biyahe sa dahilan ng kakulangan ng espasyo at ngayon, dinadala pa nila ang buong angkan nila sa bahay ko para magyabang at mamuhay sa aking gastos. Inayos ko ang aking lalamunan at sumagot kay Victor ng may seryoso at malinaw na tono. Victor, pakinggan mo akong mabuti. Ang Chondo unit na yan ay aking personal na pag-ari. Nakarehistro lamang sa aking pangalan. Nasa proseso akong pag-file ng annulment kay Rico. Simula sa sandaling ito, hinihiling ko na ipagbawal ngang administrasyon ngang community ang pagpasok sa gusali ni Rico, ngang kanyang ina, at ng lahat ng kanilang kamag-anak. Walang sinuman sa kanila ang dapat makapasok sa lobby, lalo na sa aking palapak. Kung may sinumang susubok na pumasok ng pilit, pakiusap, tawagan ang pulis para sa trespassing. Natahimik si Victor ng isang segundo, natulala sa balita, ngunit bilang isang bihasang administrator, agad niyang naunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Naintindihan ko, Elara. Ikaw ang legal na may-ari at mahigpit naming susundin ang iyong mga tagubilin. Bababa ako mismo sa lobby at sasabihan ko ang security na huwag padaanin ang grupo ngang asawa mo sa mga turnstila. Asikasuhin mo na ang iyong manggagawain ng may kapayapaan ng isip. Nagpasalamat ako sa kanya at ibinaba ang telepono. Pagbalik sa mesa, humingi ako ang paumanhin kay Anton at nagpaalam. Ang pagbebenta ang Chondo ay naayos na, ngunit para sa ganap na seguridad at para maiwasan ang kanilang mga desperadong kilos, kailangan ko bagong kandado. Binuksan ko ang listahan ng nga kontak at tinawagan si Mang Manuel. Isang luma at mapagkakatiwala ang locksmith, nagikasundo kaming magikita, eksaktong alas 3 enigra, apong sa tapat, enigra, aking unit para palitan ang gibuong sistema enigra, magakandado enigra pinto. Mula sa electronic lock na may fingerprint hanggang sa mechanical na reserba, hiniling kong palitan lahat ng pinakamaasahang sistema. Alas 3 ng hapon, nasa hallway na ako ngang 15 palapag. Si Mang Manuel, kasama ang kanyang toolbox, ay naghihintay na sa akin. Nang makita ako, ngumiti siya, bumati, at mabilis na naksimulang maktrabaho. Narinig ang tunog ng drill, ang pag-ingit ng metal. Nakasandal ako sa pader. Nakapamewang. Pinapanut ang aking matibay na pinto na binabalutan ng bagong baluti. Bawat turnilyo ay hinigpitan. Ang aking ma-fingerprint ay maingat na inilagay sa memorya ang bagong sistema. Sa loop ang wala pang isang oras. Tapos na ang trabaho. Ibinigay sa akin ni Mang Manuel ang 5 bagong makinang na mechanical na susi at ipinaliwanag ng detalyado kung paano gamitin ang electronic control. Binayaran ko siya ng sagana, sinamahan hanggang sa elevator, at bumalik sa aking pinto. Inilapit ko ang aking hintuturo sa touch panel. May narinig na mahinang tunog at automatikong umurong ang trangka. Itinulak ko ang pinto. Pumasok, at isinara ito. Ngayon, ang aking bahay ay aking hindi magigibang kuta. Ang mga nasa labas na nakukunwari sa kanilang imahinaryong kapangyarihan ay malapit nang makatanggap ng isang malamig na balde ang tubig. Matapos asikasuhin ang mga bagay sa bahay, tiningnan ko ang oras sa cellphone, alas 4:30 ng hapon. Sa mga oras na ito, tiyak na tapos na ang kanilang pamamasyal at malamang ay nahahanap ng makakainan bago umuwi. Nagpasya akong hanapin sila. Gusto kong makitang sarili kong mga mata ang kaawa-awang hitsura ng mga sanay na mamuhay sa perangang iba at ngayon ay pinagkaitan. Alam ko kung saan sila madalas pumunta. Ito ay isang sikat na restauran dito sa lungsod na palagi nilang dinadaanan. Ang makalsada sa huling bahagi ng hapon ng ika-2 ng Enero ay muling naging abala. Ang daloy ngang sasakyan ay pabalik-balik, nag-ingat ng mabakas ng pagmamadali ng holiday. Dahan-dahan akong lumiko sa kalsada patungo sa nasabing restauran. Pumili ako ang isang tagong lugar para magparada sa ilalim ang isang malagong puno sa kabilang panig ng kalsada, sa tapat mismo ang pasukan ng restauran.
Mula sa anggulong ito, perpekto kong nakikita ang lahat ng nangyayari sa pasukan. Binabaan ko ng bahagya ang bintana. Nilalanghap ang amoy ng uling at mamantikang karne na inihaw na may halong hangin na nakmumula sa mga simeneang restauran. Sa paligid ay naririnig ang ngabusina ng kotse at malakas na musika mula sa magkalapit na establishmento. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang voice recorder, inilagay sa dashboard, at nanatiling nakmamasit ng mabuti sa maliwanag na iluminadong mapintong restauran. Hindi ako naghintay ng matagal. Mga 15 minuto pagkatapos, ang salaming pinto ng restauran ay bumukas ng malakas. Ang unang lumabas ay si Rico. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang noo ay basang-basang ang pawis. Sa likod niya ay ang kanyang ina, si Dolor, na may hitsurang ang pagkadismaya at pagkainis. Bumubulong sa sarili. Ang huling lumabas ay sina Paolo at Katrina. Wala na ang kayabangan at kagalakan ng umaga. Ngayon ay para silang malobong lumubog. Ang hipak ay pabagsak na itinutuntong ang mangtakong sa sahig, patuloy na hinihila ang kanyang asawa sa manggas at nagrereklamo. Nagtipon sila sa ilalim ng maliwanag na karatulang restauran. Sa gilid mismo ng kalsada. Dahil palagi silang malakas magsalita, nakaupo sa kotse ay malinaw kong naririnig ang bawat salita nila. Iwinagayway ni Rico ang isang credit card sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Matching na muto. 3 card na ang binigay ko. Lahat error. Yung credit card, blocked. Yung debit card, sabi frozen ang account. Tiningnan ako ng manager ng restaurant na parang manloloko. Sa huli, kinailangan kong tawagan ang isang kasamahan para padalhan ako ng pera agad-agad para mabayaran yung bill na 9,000 pesos. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Si Aling Dolor, na nakapamewang, ay sumigaw sa buong kalye. Paano mo ba pinapatakbo ang mga bagay-bagay, Rico? Pumunta tayo para sa isang maligayang hapunan sa simulang taon at ipinahiya mo ako sa harap ng buong mundo. Nasa account mo ang pera. Ikaw ang dapat mag-manage niyan. Paanong na-block? Baka yang si Elara ang may gawa. Kaninang umaga pa lang, napansin ko na kakaiba ang mukha niya. Noon pa lang, may hinala na ako. Napahawak sa ulo si Rico. Ang kanyang kaawa-awang hitsura ay halata. Hindi ko alam, ma. Hindi ko naman pinalitan ang password sa bangko. Yung credit card. Shared limit tayo. Siguro system error lang ng bangko dahil holiday. Pag-uwi natin sa bahay, ipapatingin ko sa kanya. Si Paolo, na nasa tabi, ay dumura sa semento at nakisawsaw sa usapan ng may pagkainis. Anong error? Wala yan. Mas mabuting bantayan mo ang asawa mo. Yung card na binigay mo sa asawa ko kanina. Na-block din sa ATM. Kung ipagkakatiwala mo lahat ng pera sa asawa mo, mapupunta ka sa kalsada. Yung ketu agis utized milyon na binigay mo sa amin, ginamit na ni Katrina bilang down payment para sa order ng mga paninda para sa tindahan namin. Saan kami kukuha ng pera ngayon para tulungan ka? Pagkasabi ni Paolo nga salitang iyon, namutla si Aling Dolor at malakas na sinuntok ang balikat ng kanyang bunsong anak, sumisitsit sa isang mahina ngunit takot na boses. Paolo, hinaan mo ang boses mo. Kung malaman ni Elara yang 2.5 milyon na yan, mag-iskandalo yan na sisirain niya ang lahat. Sinabihan ko si Rico na ilabas yun ng palihim at ibigay sa inyo para sa negosyo. Kung nanatili yun sa joint account sa ilalim ng kontrol ni Elara, hindi tayo makakabangon. Tapos ikaw, sisigaw ka sa buong kalye. Kung may makarinig, paano ko paayusin to? Ang kanilang usapan ay na-record, salita sa salita, sa aking recorder. Bumilis ang tibok ng aking puso, hindi sa takot, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng kasiyahan. Anong matanga? Pinag-uusapan ang mga ganitong sikreto sa gitna ng kalye. Hindi nila namamalayan na ang bawat salita nila ngayon ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang kasakiman at kahangalan. Sa pagpapanik dahil sa kawalan ng pera para sa taksi, nagsimulang tumawag si Aling Dolor sa lahat ng tao para mangutang. Tinawagan niya ang kanyang kapatid sa Batangas, malakas na nagrereklamo tungkol sa isang biglaang sakit at isang agarang pangangailangan ng pera. Ngunit ang kapatid, tila kilala ang karakter ng kanyang kamag-anak, ay magalang na tumanggi.
Nang hindi makakuhang pera, galit na ibinaba ang cellphone at ibinuhos ang kanyang galit kay Rico. Wala kang kwentang lalaki. Pati asawa mo, hindi mo kayang kontrolin. Ngayon, walang pera, block ang Makart. At sa bahay, naghihintay ang mga kamag-anak mula Batangas sa lobby. Tawagan mo yang si Elara. Magdala ngang pra at sunduin tayong lahat pauwi. Bilis. Kinuha ni Rico ang cellphone ng nanginginig at nagsimulang ideal ang aking numero. Siyempre, lahat ng kanilang numero ay nablok ko na sa araw na iyon. Tumawak siya ng tumawak, ngunit walang tagumpay. Ang kanyang mukha ay lalong naging kaawa-awa. Sa sandaling iyon, napatingin si Aling Dolor sa kabilang panig ng kalsada. Ang kanyang tingin ay dumapos sa aking kotse na nakaparada sa ilalim ng puno. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang tingnan ang plaka at pagkatapos ay nagsimulang hampasin ang likod ni Rico. Itinuturo ang daliri diretso sa akin. Tingnan mo, di ba yan yung kotse na minamaneho ni Elara, yung sinasabi niyang sa kaibigan niya. Naalala ko ang plaka, nagtatapos sa 89. Mukhang nandoon siya sa loop, nakmamanman sa atin. Anong ahas? Nagpasya siyang pagtawanan ako. Sa mga salitang ito, siya, na kumukulo sa galit, ay sumugot sa kalsada na may intensyong tumawid at makipag-ayos sa akin. Itinaas niya ang kanyang mga manggas, ang kanyang mukha ay mabangis, na parang gusto akong lapain. Si Paulo, ang kanyang asawa, at si Rico ay nagulat ding tumingin sa aking direksyon. Ngumiti ako ng malamig. Lahat ng ebidensyang kailangan ko ay ligtas na nakatago sa cellphone. Wala akong dahilan para makipag-away sa mga walang galang na taong iyon sa kalye. Dahan-dahan kong pinatay ang recorder at isinafa ang file. Nang makita si Aling Dolor na tumatakbo sa gitnang gaan, dahan-dahan kong itinaas ang bintana. Nag-shift akong gear. Tinapakan ang akselerator. Umugong ng malakas ang makina. Biglang umarangkada ang kotse. Iniwan ang aking biyenan na nanigas sa gitna ng kalsada. Sa isang alikabok, ang pagtatanghal sa restauran ay natapos ng perpekto. Ngayon, oras na para mahanda para sa pangunahing eksena na magaganap sa lobby ng aming condominium. Dumidilim na, sinindihan ng lungsot ang nga ilaw nito. Ang maingay na mga kalye sa araw ay nagbigay daan sa maliwanag na ilaw ng mga billboard at mga dilaw na posta ang ilaw. Dahan-dahang pumasok ang aking kotse sa mga pangunahing gate ng condominium. Ang simoy ng hangin sa gabi ng Enero. Sa pagdaan sa mga luntiang lugar sa kahabaan ng panloop na kalsada, ay nagdala ng isang bahagyang kasariwaan. Hindi tulad ng mabigat at nakakasakal na pakiramdam na palagi kong nararamdaman tuwing umuwi ako mula sa trabaho sa pamilya ng aking asawa. Ngayon, pakiramdam ko ay magaan at kalmado. Lahat ay naayos. Maingot akong nagparada. Sinuri ko muli ang bag na may lahat ng legal na dokumento at tahimik na pumasok sa elevator para umakyat sa lobby sa ground floor. Sa bulsa ngang aking blazer ay naroon ang 5 bagong makinang na mekanikal na susi. Sila ang simbolo ng aking kalayaan, ang hindi magigibang pader na itinayo ko para pigilan ang mataong may kasakiman na nahahangat sa mabunga ng aking pagod. Paglabas ko pa lang ng elevator, isang magulong eksena ang sumalubong sa akin sa waiting area sa tabi ng reception. Halos 10 matatanda at bata na may mga kupas na damit ang nakaupo at nakahiga sa mga sofa, napapalibutan ng mga sako nga pangbarako, mga kahon ng panutsa at kalamay, at hindi mabilang na mga plastic bag. Sila ang masikat na kamag-anak ni Aling Dolor mula sa Batangas. Kumakain sila ng buto ng pakwan. Itinatapon ang mga balat diretso sa makintab na marmol na sahig, at nagrereklamo na masyadong mahigpit ang administrasyon ng community at hindi sila binibigyan ng susi ng elevator para umakyat sa unit. Ilang batang walang damit pang itaas ang tumatakbo at sumisigaw sa paligid ng mapaso. Hindi pinapansin ang mga dipaksang-ayon na obserbasyon ng mga janitor. Ang kawa-awang eksenang ito ay nagdulot lamang sa akin ng pagod. Si Aling Dolor, sa lahat ng mataong ito, ay hindi nagbago. Palagi siyang mahilig magyabang. Ginagawang isang libreng hotel ang aking bahay sa kanyang sariling inisyatiba para ipagyabang sa mga kamag-anak ang kanyang imahinaryong yaman. Malamig akong dumaan sa pulutong na ito. Dumiretso sa reception desk. Si Victor, ang administrator, ay nakatayo na nakatalikod ang mga kamay at may seryosong hitsura.
pinamamahalaan ang seguridad. Nang makita ako, tumango siya bilang pakbati. Sa kanyang tingin ay nababasa ang isang malalim na pakikiramay ng isang taong marami nang nakita sa buhay. Elara, nakabalik ka na. Tingnan mo ito. Ang makamag-anak ng asawa mo ay gumawang gulo dito mula pa kaninang tanghali. Malinaw kong ipinaliwanag ang mapatakaran at ang iyong makahilingan bilang may-ari, ngunit tumatanggi silang umalis. Ipinipilit nilang hintayin si Aling Dolor para ayusin ang sitwasyon. Pinalakas ko na ang seguridad. Nagdagdag ako ang 3 pang tauhan para walang makalusot sa elevator. Ngumiti ako sa kanya nang may pasasalamat. Ang aking boses ay malumanay ngunit matatak. Maraming salamat, Victor. At sa mga security, alam kong nagdulot ito ng maraming trabaho sa inyo at nasira ang hitsura ng ating lobby, ngunit ngayon, kailangan kong tapusin ito ng minsanan. Pakiusap, tulungan niyo pa ako ng kaunti. Dapat ay malapit na silang dumating. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang automatikong umiikot na pinto. Sa lobby ay pumasok si Ate Miguel Reyes na nakasuot ng kanyang walang kapintasang suit at dala ang kanyang hindi mahihiwalay na itim na leather briefcase. Ang kanyang kumpiyansang at propesyonal na aura ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lumapit ako sa kanya. Inanyayahan ko siyang umupo sa VIP table para sama residente, na matatakpuan sa isang makatwirang distansya mula sa pulutong na iyon. Binuksan ni Ate Miguel Reyes ang briefcase, kumuhang isang maingat na inayos na dosier, at inilagay ito sa mesa. Magandang gabi, Ginang Elara. Magandang gabi, Ginoong Victor. Tinapos ko na po ang lahat ng legal na formalidad ngayong hapon. Ang petition for annulment at ang paghahati ngang ari-arian ay naisampa na. Ang petition para sa pag-freeze ngang ari-arian ay pinag-aralan na rin at magkakabisa sa simula ngang susunod na linggo ngang trabaho. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Elara. Lahat ng piyesa ay nasa board, wala na silang pakakataong maglipat ng anuman. Tumango si Victor nang may pag-apruba. Kumuha siya mula sa kanyang folder ng isang malaking papel kung saan nakaimprenta ang isang paunawa sa mga pulang letra na may bilog na selyo ng administrasyon ng condominium. Ito ay isang internal memo na kapaimprenta ko lang. Malinaw na nakasaad dito na ang mamamayang si Rico, ang mamamayang si Dolores, at mga taong naunay sa kanila, ay ipinagbabawal na pumasok sa mga common area at sa Unit 1502 na pag-ari may-aring si Elara Santos. Iutos ko sa security na ilagay ito sa bulletin board, sa lobby, at sa mga elevator. Kailangan nating kumilos ng opisyal na may mga dokumento para wala silang dahilan para mag-iskandalo. Tiningnan ko ang paunawa. Nararamdaman ang isang malaking puwersa na lumalaki sa loob ko. Ang aking masusing paghahanda, ang suporta ni Victor, at ang profesionalismo ng abogado ay lumihang isang hindi magigibang pader. Sumandal ako sa malambot na sofa na nakapatong ang makamay sa aking matuhot at uminom ng isang higop ng mainit na chamomile na dinalang resepsyonis. Ang matamis na lasang tsa na may bahagyang pait sa dulo ay eksaktong tulad lasang aking 5 taong kasal. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Halos alas 6 ng gabi. Dapat ay papunta na sila, sakay ngang bus o naglalakat mula sa restauran na iyon. Ang kahihiyan na pinalayas sa kalye dahil sa kawalan ng pera kasama ang pagod, ay dapat na nakdala sa kanila sa kanilang hangganan. Tahimik akong nahintay. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga manonood ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Hinihintay na lang na dumating ang mga pangunahing aktor para gampanan ang kanilang kaawa-awang dula. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang ingay ngang kamag-anak mula sa probinsya ay unti-unting humina. Pagod na sila at gutom. Ang kapaligiran sa lobby ay naging tensyonado, tulad ng isang banat na lubid. Ang gagamba ay nakahabi ng kanyang sapot at ngayon ay naghihintay na lamang ng tahimik na mahulog ang biktima sa bitag. Ang aking katahimikan, sa sandaling iyon, ay ang pinakamatulis na sandata. Handang butasin ang anumang maskarangang pagkukunwari na malapit nang gamitin ng pamilya ni Rico. Eksaktong alas 7:15 ng gabi, isang murang taksi ang biglang huminto sa pasukan ng kondominium. Bumukas ang pinto at ang unang lumabas ay si Rico, sinundan ni Aling Dolor at ng mag-asawang Paolo at Katrina. Ang kanilang hitsura ay napakakaawa-awa na mahirap paniwalaan. Lukot ang mga damit,
Pagod ang mga muha. Pawisan. Si Katrina ay hindi na mukhang glamorous ang ginang na may branded na bag. Ang kanyang mukha ay nakakunot sa galit at halos hindi makalakat sa kanyang matataas na takong. Si Aling Dolor, pakababa pa lang sa kotse, ay naksimulang insultahin ang taxi driver. Inakusahan siyang sinadyang makpaikotikot para tumas ang presyong biyahe. Gumagawa ang isang maingay na iskandalo sa mismong harapan ng luxury building. Naglakad sila patungo sa entrance ng building. Ang nakamag-anak mula sa Batangas, na pinahintay ngang security sa labas ng glass doors at nakaupo lang sa semento kasama ang kanilang nga bagahe, ay agad na nabuhayan at pinalibutan si Aling Dolor. Mula sa lahat nagdako ay umulan ng akusasyon. Tita Dolor, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kami naghihintay mula tanghalian. Gutom na kami. Inimbitahan mo kami sa bahay mo tapos dito, hindi kami pinapapasok ng security. Pinapalayas kami na parang mga aso. Hindi namin alam kung anong luxury house ang meron ka. Pero ang iwanan ang mga bisitang ganito sa lobby ay hindi tama. Si Aling Dolor, na napapaligiran ng pulutong, na may magulong buhok, ay namula sa galit. Itinulak ang mga sakong ng mga pasalubong at sumigaw ng matinis sa mga kamag-anak na manahimik sa pagtingin sa paligid ng lobby. Ang kanyang matalas na tingin na parang kutsilyo ay dumapo sa akin. Natahimik na umiinom ng aking tasaa sa VIP area. Sa tabi ko ay nakaupo ang administrator na si Victor at isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng mamahaling suet. Ang galit na kanyang pinigilan mula pa sa tanghalian ay sumabog. Itinaas ni Aling Dolor ang kanyang mamanggas at itinulak ang lahat, ay sumugot sa aming mesa na parang isang maninila sa kanyang biktima. Si Paolo, Katrina, at Rico ay agad na sumunod, handang lapain ako. Aba, ang ganda mo ha? Ikaw pala ang may lakas ng loop na i-block ang makart at isara ang bahay para hindi makapasok ang pamilya ko. Anong pumasok sa isip mo? Ganyanin ang isang biyenan? Sasampalin kita ngayon din? Sigaw niya at itinaas ang kamay para sampalin ako. Ngunit ang kanyang magaspang na kamay ay hindi umabot sa aking mukha. Ito ay napigilan ng isang malakas na harang. Lumapit si Ate Miguel Reyes at sa kanyang matangkat at matipunong tindig, pinrotektahan ako mula sa nagngingit-ngingit na biyenan. Inayos niya ang lapel ngang kanyang jacket at malamig at matalim na tiningnan ang mukha nito na nakakunot sa galit. Ginang, hinihiling ko po na panatilihin ninyo ang inyong distansya at moderahin ang inyong pananalita. Ang mga banta, paninirang puri, at pagtatangkang manakit sa isang pampublikong lugar ay maaring magdala sa inyo sa korte. Ako si Miguel Reyes, legal na kinatawan ng aking kliyente, si Elara Santos. Lahat na usapin na nais ninyong talakayin, pakiusap, idirekta sa akin. Nanigas si Aling Dolor. Ang kanyang kamay ay nakabitin ng walang lakas sa hangin. Tumatakbo si Rico para alalayan ang kanyang ina at tumingin ng may takot. Una sa abogado. Pagkatapos ay sa akin. Itinuro niya ako, nanginginig ang kanyang boses sa pagkabigla. Elara, anong ginagawa mo? Anong abogado to? Nababaliw ka na ba? Dahil lang hindi kita isinama sa barbecue kaninang umaga. Nagtampo ka at gumawa ka ang ganitong eksena sa makart at kandado at ngayon, nagdala ka pa ang abogado. Hindi mo ba nakikita ang kahihiyang dinaranas namin ng nanay ko sa harap ng aming makamag-anak? Ang mga maruruming damit ay nilalabhan sa bahay. Huwag kang sumobra, dahan-dahan akong tumayo, pinakpak ang isang imahinaryong alikabok sa aking itim na bestida. Tumingin ako ng diretso sa kanyang nanlalaking mamata at ngumiti ng malamig at matalim. Maruruming damit? Ang pintong bahay na iyon, ipinapalit ko ng nga bagong kandado ngayon. Ikaw at ang pamilya mo, hinding-hindi na muling makakatapak doon. Hindi ako nandito ngayon para gumawa ng eksena o makipagtalo dahil sa isang murang hapunan. Nandito ako para ipaalam sa inyo na ang aking petition for annulment at ang PEC freeze nga lahat ng ating conjugal properties ay naisampa na sa korte. Simula ngayon, sa lengguwahe ng batas tayo mag-usap, ang mga kamag-anak mula sa Batangas, na nasa paligid, ay napasinghap sa pagkamangha. Nagsimula silang magbulungan. Itinuturo si Aling Dolor at si Rico. Si Paolo, na nasa likod, ay hindi nakatis at sumugot sa unahan. Baliw ka na talaga. Yung tsondo na yan.
Inupahan ng kuya ko. Siya ang nagdadala ne pera sa bahay. Anong karapatan mong paalisin kami? Anong karapatan mong ibulok ang mga card? Akala mo dahil may abogado ka, pwede mo nang gawin ang lahat ne gusto mo. Hindi nagsadyang salita si Ate. Miguel Reyes samga ignorante. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang certified true copy ng titulo ng ari-arian at itinaas ito para makita ang lahat. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby, malakas at malinaw. Hinihiling ko ang atensyon ng lahat. Ang unit 15,002 sa gusaling ito ay personal na pag-ari nga mamayang si Elara Santos, na nakuha niya bilang mana mula sa kanyang yumaong ama bago pa man ang kasal. Ang pamilyang mamamayang si Rico ay walang-wala ni katiting na karapatan sa pag-ari o paggamit ng ari-ariang ito. Ang kahilingan ni Elara Santos para paalisin ang pamilya ni Rico at ang pagbabawal sa pagpasok ay ganap na legal. Sa sandaling iyon, lumapit din si Victor, itinuturo ang bulletin board sa tabing ni elevator. Ang administrasyon Nege Community ay naglabas na rin Nege opisyal na pahayag na nagutos sa mga mamamayang Ruiz at lahat Nege kanilang kamag-anak na alisanin agad ang lobby. Ang seguridad ay may karapatang gumamit ng puwersa sa kaso ng paggulo sa kaayusan ng publiko. Ang katotohanang nabunyak ng napakabilis at walang awa ay nag-iwan sa pamilyang ng aking asawa na paralisado. Ibinuka ni Aling Dolor ang kanyang bibig. Ngunit wala ni isang salita ang lumabas. Ang kanyang mukha ay nagbago mula pula patungo sa isang nakamamatay na puti. Lumingon siya sa kanyang anak na may pagtataka at isang tahimik na tanong sa kanyang mga mata. Si Rico ay wasak. Alam niya ang katotohanan tungkol sa Chondo. Ngunit dahil sa isang pagkanghiya, niloko niya ang buong pamilya niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, lumabas ang katotohanan at nabuking siya sa harap ng lahat ng kanyang kamag-anak. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa sa 1,000 sampal. Biglang nagbago ang taktika si Rico. Namula ang kanyang mga mata. Lumapit siya. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa 1 kilos ng pagsusumamo at nagsimulang magsalita sa malungkot na tono na palagi niyang ginagamit para manipulahin ako. Elara, nakikiusap ako sa iyo. Kumalma ka. 5 taon tayong nagsama. Mayroon tayong malalim na nararamdaman. Paanong naging ganito kakalupit? Alam ko, nitong mga nakaraang araw, abala ako sa trabaho. Hindi kita masyadong naasikaso. Si Mama, matanda na, nagsasalita ng hindi nag-isip. Ikaw ang manugang. Maging maunawain ka. Kung palalayasin mo kami sa gitnang gabi, paano kami mabubuhay? Bawiin mo ang petisyon. Pakiusap. Ipinapangako ko. Simula ngayon, ituturing kitang mabuti. Aayusin ko ang lahat. Mga luhang buhaya ang dumaloy sa kanyang mukha. Kung ako ang dating Elara, marahil ay manghihina ako. Bibigay sa mga matatamis at sinungaling na salitang ito. Ngunit ang Elara ngayon ay may pusong yelo. Itinaas ko ang aking baba. Ang aking matalim na tingin na parang punyal ay tumusok sa kanyang madilim na kaluluwa. Nararamdaman? Wala kang kahihiyan na sabihin ang salitang yan? Nasaan ang manararamdamang yan noong ikaw at ang nanay mo ay nagpaplano na kunin ang mana mula sa aking yumaong ama? Nasaan ang mga nararamdamang yan noong kinuha mo ang lahat ng ating naipon, 2,500 milyong piso, at ibinigay sa iyong kapatid para sa kanilang mga luho? Ibaba mo ang iyong mapagkunwaring ulo, Rico. Tapos na ang papel mo bilang isang huwarang asawa. Ang aking masalitang bakal ay tumunok na parang huling nakamamatay na suntok. Sinisira ang lahat ng kanilang linya ng depensa. Ang komprontasyon ay umabot sa sukdulan at alam kong akin ang tagumpay. Simula sa gabing iyon, para sa mga sakim na taong iyon, magsisimula ang isang mahabang landas ng pagbabayad utang. Pagkasabi ko palang mga salitang iyon, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa malaking lobby. Ang tensyonadong kapaligiran ay nagbigay daan sa isang pangkalahatang pagkamangha. Ilang segundo pagkatapos, na parang isang nasirang dam, narinig ang isang ugong ng mabulungan. Ang madumadaang residente ay humihinto. Bumubuang isang bilok sa paligid ng pamilya ng aking asawa. Si Rico ay nanigas. Wala ni isang patak ng dugo sa kanyang mukha. Ang makamay, na kanina lang ay nagsusumamo,
Ngayon ay nakabitin ng walang lakas, nanginginig. Nanlaki ang mamata ni Aling Dolor. Ang kanyang manipis na labi ay nakatikom hanggang sa maging puti. Hindi siya makapagsalita. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag o gumanap bilang biktima. 5 taon ng pagtitis ang humubog sa akin ng isang pusong bakal at isang malamig na isipan. Lumingon ako kay Ate Miguel Reyes at tumango. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ito ang mga kopya ng bank statement mula sa ating joint account na inprint ko kaninang hapon. Lumapit ako, kinuha ang mapapel, at itinapon ito diretso sa dibdib ni Rico. Ang maputing papel, masaksi sa kanyang kataksilan, ay kumalat sa hangin at tinakpan ang makintab na marmol na sahig. Itinaas ko ang aking baba. Ang aking boses ay matatag. Bawat salita ay parang dulong kutsilyo na tumutusok sa kanilang mga mapagkunwaring maskara. Pulutin mo, Rico, at tingnan mong mabuti. Buksan mo ang iyong mga mata at basahin ang mga numerong ito. 25 milyong piso. Pinahirapan ngang, aking pawis at dugo na inipon ko para sa pamilyang ito. Lihim mong inilipat sa account ng hipak mong si Katrina bilang isang walang interes na pautang. Akala mo tanga ako. Niloko mo ako. Winaldas mo ang ating conjugal property para pakainin ang iyong pamilya at ngayon, may lakas ka englop na magsalita sa akin tungkol sa nararamdaman. Ang aking mga salita ay tumunok na parang kulok sa isang maaliwalas na langit. Ang mga kamag-anak mula sa Batangas, nang marinig ang tungkol sa 2.5 milyon, ay nanlaki ang mga mata. Sina Paolo at Katrina, na nasa likod, ay umurong. Ibinaba ang kanilang mga ulo at sinubukang iwasan ang mga mapanuring tingin. Si Aling Dolor, napaktantong nabuking na ang kanyang mga pakana sa harap ng lahat, ay sinubukang magpaliwanag sa gitna ng panik. Nagsisinungaling ka. Kumikita ang anak ko, at kung nagpahiram siya sa kapatid niya para sa negosyo, anong masama doon? Ikaw ang asawa at binibilang mo bawat sentimo sa pamilyang asawa mo. Walang utang na loop. Tumawa ako. Ang aking mapait na tawa ay umaling-aw-ngaw sa lobby. Kahit sa sitwasyong iyon, sinusubukan pa rin niyang baluktutin ang katotohanan. Hindi ako nakipagtalo. Kinuha ko mula sa aking bag ang silver na USB drive at ibinigay kay Ate Miguel Reyes. Agad niya itong isinaksak sa kanyang tablet at inilagay ang tunok sa maksimum. Ang matinis at sarkastikong boses ni Aling Dolor at ang kalmado at kalkuladong tono ni Rico ay pumuno sa buong espasyo. Bawat salita tungkol sa kanilang maplano na pilitin akong ilagay ang tsondo sa pangalan nila, lihim na kunin, ang mga naipon para kina Paolo at Katrina, at lahat ng kanilang paghamak sa akin. Pagkatapos ang recording, isang tunay na bagyo ang galit ang sumabog. Ang hubad at hilaw na katotohanan ay naglantat sa lahat ang kasakiman, kalupitan, at imoralidad ang pamilya ang aking asawa. Ang opinyon ng publiko, na laging nasa paning ng katotohanan, ngayon ay bumuhos sa kanila. Sila mismo ang sumira sa mga huling bakas ng kanilang dignidad. Isa sa mga malayong kamag-anak ni Rico ay galit na ibinato ang isang supot ng panutsa na hawak niya sa sahig at itinuturo si Aling Dolor. Sumiga. Diyos ko. Dolor. Anong ginawa mo? Sa probinsya, ipinagyayabang mo sa lahat na nakabili ang anak mong tsondo at kotse sa Maynila. Inimbitahan mo kami dito para sa selebrasyon. Sabi mo, mabubuhay kami sa luho. Tapos pala, mga magnanakaw lang kayo. Nakatira kayo sa bahayng manugang niyo at nagpaplano kung paano kukunin ang ari-arian niya. Sa pamilya natin, walang naging ganitong walang hiya tulad mo at ng anak mo. Nakakahiya. Paano kami haharap sa mga tao ngayon? Hindi rin nanahimik ang mga kapitbahay. Isang matandang ginang mula sa ibabang palapag ang bumuntong hininga at nagsabi ng may pahamak. Kung ano ang itinanimin, siya ring aanihin. Nakikita ko itong si Elara na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para sa buong pamilya. Hindi man lang makabilingeng bagong damit para sa sarili. Samantalang ang biyenan at hipak, puro pagpapaganda at paggagala lang. Ang mataong walang utang na loop at sakim ay dapat nasa kulungan. Ang paalisin sila sa bahay ay napakabait pa. Si Aling Dolor, nang marinig ang mga sumpa mula sa sarili niyang pamilya at sa mga kapitbahay, ay nanghina at bumaksak sa sofa.
Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hirap sa pahinga. At hindi makapagsalita ngang kahit isang salita para sa kanyang depensa. Sina Paolo at Katrina, nang makitang lumalala ang sitwasyon, ay sinubukang tumakas ng palihim patungo sa labasan. Ngunit pinigilan sila ang ilang kabataang kamag-anak na pinagalitan sila. Nang makita ang kanyang pamilya na gumuho, tuluyan nang nasira si Rico. Ang lahat ng kanyang pagkalalaki ay nayurakan. Patalikot, lumapit siya sa akin at lumuhod sa aking paanan. Luha at sipon ang dumaloy sa kanyang maputlang muha. Iniunat niya ang kanyang makamay. Sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking blazer. Elara, nakamali ako. Patawarin mo ako. 1,000 beses na patawad. Alalahanin mo ang ating 5 taong pagsasama. Alalahanin mo kung paano kita inalagaan nung may sakit ka. Pakiusap, bawiin mo ang petisyon. Yung para, pipilitin ko si Paolo na ibalik hanggang sa huling sentimo. Huwag mo kaming palayasin ng nanay ko. Pagkatapos ng ganitong kahihiyan sa harap ng pamilya, hindi ito kakayanin ng nanay ko. Maawa ka sa akin. Malamig akong umatras ang isang hakbang. Iniwasan ang kanyang maruming pahawak. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhot sa harapan ko at wala akong naramdamang awa. Huli na ang lahat. Ang kanyang maluha ngayon ay sanhingang takot na mawalan ngang suportang pinansyal at reputasyon, at hindi dahil sa pagsisisi sa sakit na idinulot niya sa akin. Ang ating 5 taong nararamdaman? Ikaw at ang nanay mo? Matagal niyo nang inilibing yan? Nakikitangang Diyos ang lahat? Ang pagbabayad utang ay darating din. At kayo mismo ang nagdulot nito. Hayaan na ang batas ang humatol ngayon. Simula sa sandaling ito, sa pagitan mo, ng pamilya mo, at sa akin, tapos na ang lahat. Huwag ka nang magpakita sa akin muli. Tumalikod ako, nagpasalamat kay Victor sa isang tango, at pagkatapos ay inanyayahan si Ate Miguel Reyes na lumabas. Naglakad ako diretso sa pangunahing labasan. Sa likod ko ay naiwan ang mga hikbi ni Rico at ang magulong sigawan ng mga kamag-anak. Ngunit hindi ako lumingon kahit isang beses. Paglabas sa salaming pinto, huminga ako ng malalim ngang malamig na hangin gabi. Ang kadiliman ay naiwan na. Nagbibigay daan sa liwanag ng kalayaan na ngayon ay nakilaw sa aking landas. Sa pag-iwan sa gulo at ingay sa lobby, umalis ako. Ang makalye sa gabi ay kapansin-pansing mas tahimik. Ang sariwang hangin ng Enero ay pumasok sa bahagyang bukas na bintana ng kotse. Ang pakiramdam ang paglaya mula sa mga kadenang gumapos sa akin sa loob ang 5 taon ay nakpagaan sa aking katawan. Wala nang magutos sa akin na bumangon bago sumikat ang araw para magluto at maglinis. Wala nang mamapanuring tingin at pananarmon. Wala nang pagtitipid sa bawat sentimo sa palengke para pasayahin ang mga taong walang kabusugan. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa aking sarili. Hindi ako nagtungo sa isang dikilalang lugar. Lumiko ako patungo sa isang lumang kaya sa pusong lungsod. Hindi tulad ng magabago at maingay na distrito. Dito ay nagahari ang isang kapaligiran ng kapayapaan at katahimikan. Nagparada ako sa tabi ang isang tindahan na may malapat na harapan kung saan nakasabit ang isang kahoy na karatula na may eleganteng inskripsyon, Santos Fine Furniture. Ito ang negosyo ng buhay ng aking ama. Ang lugar na nag-ingat ng pinakamainit na alaala ng aking pakabata. Ngayon, ang tindahan ay pinamamahalaan ni Mang Andres, isang matandang maestro karpintero at kapatid sa puso ang aking ama. Sa mga oras na ito, sarado na ang tindahan, ngunit alam kong madalas na nagpapalipas ng gabi si Mang Andres sa atik sa likod para bantayan ang mapaninda. Lumapit ako at marahang kumatok sa metal na roll-up door. Ilang sandali pagkatapos, may narinig na pag-ingit at bahagyang bumukas ang pinto. Sa siwang ay sumilip si Mang Andres. Ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng sorpresa at kagalakan nang makilala ako. Hello, Mang Andres. Pasensya na po sa abala sa ganitong oras. Mayroon po akong importanteng sasabihin sa inyo. Nakmadaling itinaas ni Mang Andres ang pinto at dinala ako sa isang maliit na sala na amoy sandalwood. Nagsilbi siyang isang tasa ng mainit na kapeng barako at nagtanong ng may pag-alala. Anong nangyari, iha? Bakit ka na parito sa jitnan na gabi? Magsalita ka ng mahinahon. Palagi akong handang tumulong.
Pagkatapos pumanaw ng iyong ama, itinuturing kitang anak ko na rin. Kinuha ko ang tasa at ang mainit na singaw ay nakpainit sa aking muha. Dahan-dahan kong ikinuwento ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ang desisyon na mag-file ng annulment at kung paano nabuking ang pamilya ng aking asawa sa lobby ng condominium. Nang marinig ako, ang mabe na muka ni Mang Andres ay dumilim sa gali. Malakas niyang sinuntok ang mesa. Anong klaseng mga tao? Nuwang una kong makita yang si Rico. Mukha siyang tahimik. Matalino. Akala ko, disenteng lalaki, mamahalin at pahahalagahan ka. Tapos pala, isang kawan ang malobo ang buong pamilya niya. Buti na lang at napansin mo ng maaga at nakatipon ka nga ebidensya para protektahan ang iyong ari-arian. Ang iyong ama sa kabilang buhay ay tiyak na malulungkot nang malaman ito. Ngunit may pagmamalaki rin niya ang matatak at desididong anak na naging ikaw. Ngumiti ako at tiningnan siya ng may katatagan. Salamat po, Tay Andres. Pumunta po ako sa inyo na may isang napakahalagang pakiusap. Simula bukas, pakiusap, palitan niyo po ang lahat ng kandado ang tindahang ito. Kung magpakita rito ang biyenan ko, si Rico, o sinuman sa kanilang pamilya, huwag niyo po silang papasukin at huwag kayong magsasabingang anuman. Desperado sila at maaring pumunta rito para magiskandalo o umingi NG kung gano. Ipinabenta ko na po ang kondo. Kapag naayos ko na ang lahat ng dokumento, kukunin ko ang commercial space na ito at gagawin kong isang bookstore cafe. Tulad ng pangarap ng aking ama, tumango si Mang Andres ng desidido, tinatapik ang kanyang dibdib, asahan mo ako. Ang lupang ito ay sa iyong ama at walang estranghero ang maglalakas loob na pumasok dito at manggulo. Asikasuhin mo ang kaso ng may kapayapaan ng isip, ako na ang bahala sa lugar. Ayusin ko ang lahat, ihahanda ko para sa araw na magsimula ka na sa pagpapatayo. Matapos talakayin ang lahat ng detalyado kay Mang Andres, nagpaalam ako para makapagpahinga na siya. Nagpunta ako sa isang 5-star hotel sa tabingang ilog at umupangang isang luxury room para manatili doon ng ilang araw habang hindi pa nabebenta ang condo. Nang mag-check-in ako, sa reception, ang babaeng nakaeleganteng uniforme ay ngumiti ng magalang at inyabot sa akin ang gisang maliit na selyadong sobre. Ginang Santos. Kanina po ay may isang lalaking nagpakilalang asawa ninyo at iniwan ito para sa inyo. Sabi niya, hindi niya kayo makontact at hiniling na personal naming ayabot sa inyo. Muha po siyang pagod na pagod. Nahintay siya ng matagal sa lobby bago umalis. Kumunot ang aking noo at kinuha ang sobre. Hindi na kailangang hulaan para malaman na si Rico. Sa kanyang mahuling pera, ay sinundan ako hanggang sa hotel. Ang kanyang katigasan ng ulo at karuwagan ay laging nagpapapit sa kanya sa huli, kahit na pinakamaliit na pag-asa. Nagpasalamat ako sa babae, kinuha ang aking bagahe, at umakyat sa silid. Ang silid sa hotel ay maluwag, na may marangyang palamuti sa mga mainit na kulay. Itinapon ko ang bag sa sofa, umupo, at malamig na pinunit ang sobre. Sa loob ay may isang gastadong pulang velvet na kahon at isang liham na isinulat ng nakmamadali sa isang papel ngang kuwaderno. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang murang silver na singsing na may luma ng disenyo. Ito ang singsing na ibinigay sa akin ni Rico sa aming unang anibersaryo bilang makasintahan nung nasa kolehiyo pa kami. Noon, hinawakan niya ang aking kamay at nanumpa na kahit mura ang singsing, naglalaman ito ang pinakasintsera at purong pag-ibig at na magsisikap siya sa buong buhay niya para hindi ako makulang sa anuman. Ngumiti ako ng may pang-inis at kinuha ang liham. Ang nga baluktot na linya ay puno ngang mapanahoy at pagsusumamo. Hinihiling ni Rico na alalahanin ko ang nakaraan. Sinisisi niya ang kanyang ina sa lahat. Nanunumpa siyang magbabago. Puputulin ang relasyon sa pamilya ni Paolo, at ialay ang buong sarili sa akin. Ginamit niya ang isang lumang alaala para pukawin ang awa. Sinusubukang manipulahin ang babaeng sa kanyang opinyon ay mahal pa rin siya. Ngunit nakamali siya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tukma sa kasakiman. Hindi ito nabubuhay sa mababaw na kalkulasyon. Ang silver na singsing, na dati simbolo ang pag-ibig ng kabataan, ngayon ay naging personifikasyon na lamang ng kababaan at kasinungalingan. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ang singsing at ang liham.
Lumapit sa basurahan sa tabing salamin, at walang pag-alinlangan, ibinuka ang aking kamay. Ang singsing at ang liham ay nahulog sa ilalim. Pinuputol magpakailanman ang lahat ng koneksyon sa isang sinungaling na nakaraan. Pumunta ako sa banyo at ibinabat ang sarili sa mainit na tubig na may ilang patak ng nakaka-relax na lavender oil. Ang dumi, pagod, at negatibong enerhiya nga araw na iyon ay tinangay ng tubig. Paglabas sa banyo, nagsuot ako ngang malambot na silk na bathrobe. Pinatuyo ko ang aking mahabang buhok at humiga sa malambot na kama na amoy malinis na damit. Sa labas, ang mailaw ngang bakposte ay kumikinang sa makinis na ibabaw nga ilok. Ipinikit ko ang aking mga mata at isang bahagyang ngiti ngang ginhawa ang lumitaw sa aking mga labi. Ito ang pinakamapayapa at pinakamalalim na tulog sa nakalipas na 5 mahabang taon. Ang mapanghamak na nakaraan ay isinara at itinapon. Bukas, sa pagising, lalanghapin ko ang hangin ng kalayaan, handa na para sa isang bago, maningning, at taas noong buhay na naghihintay sa akin. Ang maningning na araw eng umaga eng ika-3 Enero ay pumasok sa mamanipis na kurtina. Marahang ginigising ako mula sa isang malalim na tulog. Matagal na akong hindi nakakatulog ng ganito kalalim, walang bangungot, walang pagkagulat sa mahilik ni Rico o sa pagubo sa gabi ngang aking biyenan na humihingi ngang tubig. Nag-inat ako. Malalim na nilalanghap ang amoy ng tanglat na lumulutang sa marangyang silit ng hotel. Ang pakiramdam ng gaan at enerhiya ay pumuno sa aking katawan. Tulad noong 19 anyos ako. Bago ako mahulog sa masamang siklo ang aking malungkot na kasal. Dahan-dahan akong bumangon, nakayos, at nagsuot ng isang eleganteng beige na silk na bestida. Pagbaba sa restauran ng hotel para sa almusal, pumili akong isang mesa sa tabingang bintana na may tanawin ng tahimik na ilog. Habang umiinom ng mainit na kape, binabasa ko ang mga balita sa umaga sa cellphone. Paupukas na newsfeed na isang lokal na hotel. Agad kong nakita ang isang viral video na may kapansine-pansing headline, Pamilya, nag-amok sa lobby ng isang luxury condominium, nanakit ng security at nanlaban sa pulis sa gitna ng gabi. Uminom akong isang higop ng kape at tahimik na pinindot ang play. Sa video nakuhang isa sa mga residente, ang aking biyenan, si Aling Dolor, na may magulong buhok, ay hysterikal na sumisigaw at nagpapagulong-gulong sa sahig sa harap ng entrance ng condominium. Ininsulto niya ang administrasyon ng community gamit ang pinakamasasamang salita at kinalmot ang isang batang security guard. Ang nakababatang kapatid ni Rico, si Paolo, na may pulang mukha dahil sa alak, ay sinubukang ibato ang isang plastik na upuan sa reception desk. Si Rico ay balisang sinubukang pakalmahin sila, ngunit walang tagumpay. Ang makamag-anak mula sa Batangas, sa panik, ay kinuha ang kanilang magagamit at tumakas. Sa dulong video, na may tunong mga sirena, dumating ang 2 police car. Mabilis na pinosasan ng mga pulis si Aling Dolor at si Paolo at dinala ang lahat ng sangkot sa presinto para sa public scandal and disturbance. Ang pagbabayad utang ay dumating ng nakakagulat na mabilis. Kagabi lang ay puno silang ang kayabangan. Naniniwalang may karapatan silang magpasya sa kapalaran ng iba, walang respeto sa batas at dignidad ng tao. At ngayon, kinailangan nilang magpalipas ng gabi sa presinto. Ang kahihiyang ito, walang duda, ay mananatili sa kanila sa buong buhay nila. Pinatay ko ang cellphone. Ang aking kaluluwa ay kasing tahimik ibabaw ang ilok. Wala akong naramdamang tuwa o awa para sa kanila. Para sa akin, sila ngayon ay maestranghero na nagbabayad para sa kanilang kasakiman at kalupitan. Pagkatapos ng almusal, dumiretso ako sa bangko. Noong nakaraang araw, hiniling ko lang ang agarang pag-freeze ng ma-account. Ngayon, kailangan kong tuluyang isara ang lahat ng lumang account para tuluyang isara sa kanila ang anumang posibilidad na gumamit ng magabutas para makakuha ng pera. Ang empleyado ng bangko, pagkatapos maingat na suriin ang aking mga dokumento, ay mabilis na isinagawa ang lahat ng operasyon sa sistema. Lahat ng mga supplementary card na nakapangalan kay Rico, lahat ng joint savings account kung saan siya nagnanakaw, ay nablock at tuluyan ng inalis. Paglabas ko pa lang ng bangko, tumunok ang cellphone. Ito si Ate Miguel Reyes. Ang kanyang boses ngayon ay masigla at punong kumpiyansa. Magandang umaga, Ginang Elara.
Tumatawag po ako para magbigay ng dalawang mahalagang balita. Una, ang petisyon para sa TPO at PEC-freeze nga ari-arian na isinampa ko kahapon ay tinanggap at inaprubahan ng agaran ng korte ngayong umaga. Hindi na makakapaglipat ng anumang ari-arian si Rico. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga. Kahapon, nang ipa-freeze natin ang mga account, may nakita kaming mga kahina-hinalang regular na bayad sa upa mula sa kanyang payroll card. Agad kong pinasundan si Rico sa private investigator kagabi matapos ninyo siyang palayasin. At tama ang hinala ko. Dumiretso siya sa isang inuupahang apartment sa Timog kung saan nahihintay ang kanyang batang kabit. May mga paunang litrato na tayo. Ngayon, titipunin namin ang lahat ng bank statement niya sa nakalipas na 2 taon para patunayan na ginagamit niya ang pera ninyo para sa babaeng ito. Samantala, sinasabi niya sa inyo na nalulugi ang kumpanya para iwasan ang kanyang kontribusyon sa budget niyang pamilya. Nanigas ako, mahigpit na hinawakan ang cellphone. Nag-alaga siyang kabit. Sa huli, ang kababaan ng lalaking iyon ay hindi limitado sa pagsunod sa kanyang ina at pagnanakaw ang pera sa kanyang asawa para sa kanyang kapatid. Lantarang din niya akong niloko sa loob ng 2 taon na iyon na di umano'y nasa mga business trip siya. Kapag sa dahilan ng pagod, tinatanggihan niya ang pagtatalik. Sa buong panahong iyon, ginagastos niya ang kanyang lakas at pera sa ibang babae. Ang pandidiri ay umakyat sa aking lalamunan, ngunit agad itong pinigilan ng aking matatak na isipan. Ang ebidensyang ito ay ang perpektong huling suntok. Uminga ako ng malalim at sumagot sa abogado ng may perpektong kalmadong tono. Salamat po, Ati Reyes. Pakiusap. Ihanda po ninyo ang kasong ito ng masusi, ang marital infidelity, at ang paggamit ng common funds para suportahan. Ang isang kabit ay isang napakabigat na paglabag at matibay na basehan para sa psychological incapacity. Gusto kong ibalik niya ang bawat piso na ginastos ng hindi tama. Magkikita tayo sa korte bilang mga hindi matatalong na kwagi. Pagkababa ng tawag, halos hindi pa ako nakakarating sa parking lot nang muli akong tawagan. Ito si Anton mula sa real estate. Nanginginig ang kanyang boses sa tuwa. Ginang Elara, manigong bagong taon po. Mayroon na pong bayar para sa inyong kondo. Nagbigay na po ng earnest money. Hinihintay na lang po namin ang desisyon ninyo sa petsa ng pagpirma ng kontrata at ng deed of sale. Isang mag-asawa po na kadarating lang mula sa ibang bansa. Nagustuhan nila ang lokasyon at disenyo ng unit. Handa silang bilhin sa presyo ninyo. 100% cash payment. Walang mortgage. Ang mahalaga lang po ay ma-formalize ninyo ang transaksyon ngayong linggo. Pumunta po kayo sa opisina para pirmahan ang contract to sell. Ang magagandang balita ay sunod-sunod at ang aking mood ay sumigla. Agad akong nagpunta sa ahensya. Lahat ng formalidad ay mabilis at malinaw na naisagawa. Sa hawak na tseke ng 1,000,000 piso, napagtanto kong tuluyan na akong kumalas sa isang lugar na puno ng masasakit na alaala. Pagkatanggap ng pera, hindi ako nag-atubili. Hiniling ko kay Anton na hanapan akong ang ibang tsondo. Ang aking ma-requirement ay simple. Hindi masyadong malaki, isang silid tulugan, ngunit sa mataas na palapak na may magandang seguridad, at ang pinakamahalaga, may tanawin ng ilog. Napatunayang isang tunay na profesional si Anton. Sa hapon ding iyon, ipinakita niya sa akin ang isang unit sa ika-20 palapak na ganap na tumutukma sa aking mga inaasahan. Nakatayo sa maluwak na terase, hinahalikan ng hangin at tinitignan ang tahimik na agos ng ilog sa ilalim ng nasinang ng papalubok na araw. Tinanggap ko ang pagbili ng walang pag-alinlangan. Ito ang magiging aking bagong pugat, kung saan walang lugar para sa kasinungalingan at luha. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa mga kaaya-ayang gawain. Lubos kong ipinakatiwala kay Anton ang pag-asikaso ng nga dokumento ng nga ari-arian. Ang natitirang oras ay inilaan ko sa tindahan ng aking ama. Iniwan ko ang aking dating trabaho, desididong maging may-ari ng aking buhay. Tinulungan ako ni Mang Andres na linisin ang lugar. Ako mismo ang nagdisenyo ng proyekto ng interior. Ang malumang pader ay pininturahan ng isang mainit na kulay cream. Ang malumang estanteng kahoy ay ginawa kong malalaking estante ng libro hanggang sa kisame. Nag-order ako nga simpleng muebles na kahoy, magaberdeng halaman sa paso,
at mainit na ilaw. Magbubukas ako ng isang bookstore cafe kung saan ang mga taong mahilig sa katahimikan ay maaring uminom ng isang tasa ng mabangong tesaa, magbasa ng isang magandang libro, at magpahinga mula sa pagmamadali. Ito ang aking pangarap noong bata pa na kinailangan kong ipagpaliban para subukang maging isang mabuting asawa at manugang. Ngayon, itinatayo ko ito gamit ang aking sariling makamay mula sa simula. Ang halos 3 taon ng mahabang prosesong legal ay lumipas. Noong araw ng pinal na pagdinig, ang kalangitan sa lungsod ay malinaw at walang ulap. Ang magintong sinanging araw ay tumama sa mahagdan ng Hall of Justice. Pinapainit ang malamig na simoy ng umaga. Nakasuot ako ng isang light blue na suit, maingat na nakapusot ang buhok, at may simpleng makeup na nagpapatingkat sa aking determinasyon. Umakyat ako sa hagdanan ng may pagmamalaki at kumpiyansa. Sa tabi ko ay naglalakad si Ate Miguel Reyes, dala ang kanyang briefcase na puno ang hindi matututulang ebidensya, kumpiyansa at hindi natitinak. Sa courtroom, isang solemne na katahimikan ang nahahari. Naroon na ang pamilya ni Rico. Nang makita ko sila, halos hindi ko sila nakilala. Sa loob ng panahong iyon, malaki ang kanilang ipinagbago. Si Rico ay nakasuot ng lukot na damit, hindi ahit, na may malalim at maitim na ibex. Punong desperasyon. Sa upuan ng mga manonot ay nakaupo si Aling Dolor. Tumanda siya ng mga 10 taon. Ang kanyang buhok ay kapansine-pansing mas maputi, ang muka ay kulay abo at baksak, ang pakakakulong. Ang pangangailangang makandara pa para mangutang ng para sa abogado. Lahat ng iyon ay sumipsip sa kanilang mga huling lakas. Hindi nakita sina Paolo at Katrina. Marahil, sa takot sa paghaharap dahil sa 2,500 milyon, ay nagtago sila kung saan. Matapos malugi ang kanilang negosyo at kasuhan mismo ni Rico para mabawi ang pera. Nagsimula ang sesyon, pinamumunuan ng isang mahigpit na hukom. Nang dumating ang oras para magsalita, umayos ang tayo si Ate Miguel Reyes at malakas at malinaw na binikas ang kanyang talumpati. Sunod-sunod niyang inilatag ang emega ebidensya, NH aking premarital properties, ang titulo, ang testamento NH aking ama. Sinubukang kontrahin ng abogado ni Rico. Sinasabing nag-invest si Rico ang pera sa mga renovation at pagbili ng muebles. At humihingi ng bahagi. Ngunit agad na iniharap ni Ate Miguel Reyes ang ngabang statement na nagpapatunay na lahat ng gastusin ay binayaran gamit ang aking personal na credit card at sweldo. Walang ni isang transfer si Rico na nagpapatunay sa kanyang kontribisyon. Ang kasukdulan ay ang pagsusuri sa isyung paghahatingang conjugal properties. Ang statement ng transfer ng 2.5 milyong piso sa account ni Katrina ay inilagay sa mesa ng korte, kasama ang audio recording ng usapan ng mag-ina sa restaurant. Kumunot ang noon hukom at tinanong si Rico ng may mahigpit na boses tungkol sa kanyang sinasadyayang paglilipat and assets. Nautal si Rico, tumutulo ang pawis, hindi makapagbigay ng anumang matinong paliwanag, at ang huling mapagpasyang suntok ay ibinigay ng iharap ni Ate Miguel Reyes sa korte ang mga ebidensya ang marital infidelity ni Rico, ang mga litrato kung saan yakap niya ang kanyang batang kabit sa pinto ng inupahang apartment, ang maresibo ang pagbili alahas at mamahaling damit gamit ang kanyang payroll card, lahat ay inilantad. Narinig ang isang bulungan sa silid. Si Aling Dolor, na nakaupo sa manonut, ay dumaing at hinawakan ang kanyang dibdib. Palagi siyang ipinagmamalaki ang kanyang disente at huwarang anak. At ngayon, ang katotohanang nabunyak sa harap ng lahat ay nag-alis sa kanyang huling suporta. Si Rico ay tuluyan ng wasak, nanginginig ang mga tuhod. Isinupsop niya ang kanyang ulo sa mesa at umiyak. Lahat ng kanyang madahilan ay dinurong ng hindi matututulang ebidensya. Pagkatapos magdelibera, binasa ang hukom ang hatol ng malakas. Dahil sa matitibay na ebidensya, ang batas ay nasa paniko, inaprubahan na makorte ang aking petition for annulment. Tungkol sa ari-arian, ang kondo at ang commercial space ay kinilalang aking personal na pag-ari. Inutusan ng korte si Rico na ibalik sa akin ang 2,5 milyong piso na basta na lang niyang inilipat sa kanyang kapatid, pati na rin ang lahat ng pondong ginastos sa pag-alaga ng kabit tungkol sa natitirang conjugal funds.
Isinasaalang-alang ang malubhang paglabag sa marital fidelity at psychological violence. Iniutos en korte ang pantay na paghahati, ngunit dahil sa daños perwisyo at sa obligasyon ni Rico na ibalik na ang buo ang 2,2 milyong piso pati na ang mga ginastos niya sa kanyang kabit. Ang buong 50% na bahagi ni Rico ay tuluyang naubos at napunta sa akin bilang kabayaran. Naiwan siyang walang-wala. Nakakuha akong isang maningning at hindi mapag-alinlangan ng tagumpay. Walang awa para sa mga sinadyang sumira sa buhay ng ibang tao. Paglabas sa gusaling ng korte, napapikit ako sa malakas na sikat ng araw. Ang malaya at dalisay na hangin ay pumuno sa aking mga baga. Binati ako ni Ati Miguel Reyes at umalis. Huminto ako sa makahaktang. Pinapanood ang masiklang khala. Bigla, narinig ko ang nagmamadaling mga yapak sa likod ko. Lumingon ako. Tumatakbo sa aking direksyon, natitisot, si Rico. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ang mga balikat ay bagsak. Mukha siyang kawaawa. Huminto siya 2 hakbang mula sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi sa isang huling pagtatangka na ayusin ang isang bagay. Elara. Nawala na sa akin ang lahat. Wala akong matirhan. Wala akong pera. Nalaman sa trabaho ang iskandalo at gusto na nila akong tanggalin. Ang nanay ko, dinala sa ospital na may high blood. Nakikiusap ako sa'yo. Sa alaalang nakaraan. Patawarin mo na ako kahit sa danyos perwisyo lang. Nasa hangganan na ako. Tumingin ako ng diretso sa mga despradong mata ang lalaking minsan ay naging asawa ko. Ang kanyang karuwagan ay kasuklam-suklam. Kahit sa huling sandali, kaya lang niyang magmakaawa. Sa halip na matapang na harapin ang makahihinatnan ng kanyang magawa. Umiling ako. Ang aking mukha ay kasing laming ang yelo. Ang hatol ay naibigay na. Prako yan na pinahirapan ng pawis at dugo at hindi ako bibigay ng kahit isang sentimo. Ang landas na ito. Ikaw at ang nanay mo ang pumili. Noong pinaplano ninyong pagsamantalahan ako at nakawin ang manang aking ama, naisip niyo ba na baka ako ang nasa hangganan? Bayaran mo ang iyong mga utang, Rico. Sana ay maging maayos ka at ipinapayo ko sa iyo na huwag mo nang sirain ang buhay ng ibang babae. Pagkasabi nito, desidido akong tumalikot at umalis nang hindi lumilingon kahit isang beses. Ang kanyang despradong sigaw ay nalunot sa ingay ngang lungsot. Lumapit ako sa aking kotse, umupo sa manibela. Dahan-dahang umandar ang kotse. Ipinatuktok ko ang musika at ang loop ng sasakyan ay napuno ng isang masayang himik ng taksibol. Kumpiyansa kong tinapakan ang akselerator at sumulong ang kotse. Iniiwan ang kadiliman ng nakaraan. Ang sakit. Ang ngaluha. At ang mataksil. Sa harapan ko ay ang tulay sa ibabaw ng ilog. Ang aking komportableng tsondo sa ika. 20 palapak na puno ng liwanag. At ang aking bookstore cafe. Naghihintay sa pagbubukas nito. Ang maningning na araw ay pumasok sa windshield. Sinasalamin ang mukha ng isang babaeng matatag, malaya, at masaya. Ang aking bagong buhay ay nagsimula sa eksaktong sandaling iyon. Iniiwan ang hatolang korte at ang mga nagbabayad para sa kanilang walang sukat na kasakiman. Nagmaneho ako patungo sa liwanag. Ang kapalaran ng isang babae, sa huli, ay nakasalalay sa kanyang sarili. Ang pagtitiis sa kalupitan ay pagiging malupit sa sarili. Ang masakripisyo ay may halaga lamang kapag ito ay makatwiran. At ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa sandaling mahanap natin ang lakas ng loob na bitawan ang nakaraan para mahalin ang ating sarili. Salamat, mga mahal kong tagapakinig, sa paglalaan ng inyong oras sa kwentong ito. Hangat ko para sa inyo ang mabuting kalusugan, kapayapaan sa pamilya, at walang hanggang kaligayahan. Kung nagustuhan ninyo ang salaysay na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel para suportahan kami at makarinig ng marami pang ibang kawili-wiling kwento sa hinaharap. Paalam at hanggang sa mga susunod na video.